kanila ng pera. Sa inyo, hindi kayo nagpunta dyan sa abroad para mamigay ng pera dito sa Pilipinas. Napaalala ko lang sa inyo, hindi yan ang plano ng umpisa. Ang plano, pupunta sa abroad, mag-iipon ng pera, o kung ano man, puhunan, tapos uuwi rito sa Pilipinas. Dala nyo yung pera. Hindi, nandiyan kayo sa abroad, papamudmud nyo dito sa Pilipinas yung pera, tapos balik-uli kayo sa wala pag-uwi nyo ng Pilipinas. Tangina, Pilipinas, huwag kang tanga. Huwag kang tanga. Hindi ka nagpunta dyan sa abroad para ipamudmud yung pera mo. Oo, sige, yung kapitbahay mo may problema. Oo, yung tsuhin mo may problema. Oo, yung pinsan mo may problema. Pero hindi mo na problema yun. Silang may problema, hayaan mo sila. Kasi simple lang naman ang konsepto di ba? Pag hindi rin lang naman kadikit yung mga tao na yan, may problema sila, isasalpak sa iyo ngayon yung problema, sila yung matatanggalan ng problema, tas ikaw ngayon yung mamomroblema. Pilipinas, ingatan mo sarili mo, huwag ka masyadong tanga. Tangina, napakasimple ng buhay. Pumunta ka dyan sa abroad, may dahilan ka kung bakit ka pumunta dyan. Kung ang dahilan mo dyan para pumunta sa abroad, para kumuha ng pera, kumuha ka ng pera, umuwi ka ng Pilipinas. Hindi ka pumunta dyan para mamudmud ng pera dito. Sige, let's go for questions. Okay. Tanong po ni John Patrick Esteyaga Martinez, bakit may mga magulang masagana nga ang trabaho nila pero wala pa rin silang magawang paraan para pag-aralin ang anak nila na katulad ko? Kasi nauuna ka, precho. Pag sinabi mo masagana ang trabaho, ibig sabihin yan sa isip ko, maaaring mali ako, malaki ang kinikita. Pag wala ka pa rin kapasidad para magpaaral ng anak mo, napupunta sa kapritsyo, pera. Hindi sa pangangailangan. Check nyo yung kinakain nyo, tingnan nyo, madalas nandyan ang problema. Sobrang mahal ng kinakain nyo, hindi naman na kailangan. Dahil ka 1,000 isang araw, tangin na gasino lang naman ang kita mo, 700, 800, o baka 2,000 kasi dalawa kayo nagtatrabaho, tag 1,000 bawat isa. Pero kalahati nun, ginagastos nyo pagkain, araw-araw. So, isipin mo yung konsepto Pilipinas, matuto ka ng pagkakahiwalay. Merong panahon ng pagtatrabaho, merong panahon ng pagluluho. Sa panahon ng pagtatrabaho, magtrabaho ka lang ng gusto habang iniipon mo ang pera at mura lang ang pagkain at walang luho. Sa panahon ng pagluluho, huwag kang magtatrabaho kasi yung panahon nyo para banding-banding kayo sa isa't isa. Yung iba nalilito, yung panahon ng pagtatrabaho, siyang panahon din ng pagluluho. Kaya lahat ng panahon, kikita o ubusin, kikita o ubusin, kikita o ubusin. Tapos sasabihin, kasalanan ng gobyerno, bakit mahirap sila? Putang inang yan. Pilipinas, matuto ka. Walang kinalaman ng gobyerno sa kakainin mo mamayang hapon. Walang kinalaman ng gobyerno doon sa putang inang shopping, deliver sa bahay nyo. Kayo ang pumindot niyan, putang ina. Kayo ang pumindot niyan. Kayo ang pumindot niyan, putang inang shopping niyan. Pag na-deliver sa bahay nyo yan, hindi kasalanan ng gobyerno yan, gago. Sige, next question. Tanong po ni Ichi Boy When Ichi, gandang gabi idol, musta ka naman at kamusta ang pakiramdam ng mga staff mo? Ang mga staff ko okay na. Ako hindi okay. Takina sa akin na pasa yung stress at saka yung sama ng pakiramdam. Naawa ako, putang ina. Akala ko okay lang ako kahapon Takina, live pa nga ako nung kinamadaling arawan Well, ako na yung masama yung pakiramdam. I feel like shit. Ang pangit ng pakiramdam ko ngayon, sama ng pakiramdam ko ngayon. Pero anyways, tuloy-tuloy ang buhay. Okay lang naman, wala namang problema. Pahing gum? Yeah. Okay lang ako. Lagi namang okay lang ako. Wala naman akong choice kundi maging okay. Oo, kasi disiplina yan Diba? Yun ang disiplina. Hindi ka pwede nag-iinarte. Trabaho ng trabaho. Hanggang sa makaipon ng sapat na pera para tumigil sa pagtatrabaho kapag kasapat na. Sa panahon ng pagtatrabaho, hindi ka pwedeng maarte. To turn off mo yung puso mo. To turn on mo yung resulta mo. Ganun kasimple konsepto. Yung pusa, puta kanina pa. Rito, leche ka. Rito. Ito ka. Dito ka. Hindi pwede umalas, bawal. Ginugulo mo yung live ko. Cute mo talaga. Hindi, go. Binabangga niya kasi yung tripod Ikaw talaga. Pabili pasabay. Salamat Adol sa pagsuporta din sa akin. Ang dami nagpapabili ngayon kaso ang lalayo. Ha ha ha. Ikaw nang bahala kung magkano yung charge mo sa kanila. Hanap buhay yan Huwag ka na magreklamo. Dapat niya magpasalamat ka. Ang dami nagpapabili sa'yo ngayon Ayan. Okay, go next question. Sabi ni Ruth Gar, sabi na daw skincare mo boss, ang pogi mo kasi. Ang gamit ko sa mukha, yung kulay itim na sabon. Ano nga yun, girl? Microsoap? Hindi ko pa makalimutan. Microsoap. Ayun yung gamit ko sa mukha. Gamit ko sa katawan, usual safeguard. Yun. Next question.
Sabi ni L.A. Del Rosario, Lodi, pasigaw naman ako from Japan. Ako yung minsan mo na napagtanungan about sa problema mo sa rice. Kamusta business mo, idol? Problema sa rice, oo. Kasi tangina, 2 buwan kami halos. Mukhang tanga kami rin sa putang inang kanin na yan. Hindi kami magkaintindihan kung paano ba talaga niluluto yung kanin. Kung hindi, ang kulit nga nung kanin eh. First time ko nakachamba no, kasi sa mahabang panahon, pag gisayang ako, wala namang problema eh. Siyempre, para sa akin lang, diba? Konti lang naman kami kumakain nun eh. Pero nung nagsayang na ako ng maramihan, tangina, doon na nagkaka-problema. Pukin lang mong hirap pala magsayang. Kung hindi malata, matigas. Tapos, doon lang ako dito lang sa industriya na to, nakachamba ako ng tangina. Yung labas, sobrang malata na. Pero yung sa loob, bigas na bigas pa. Putang inang yun, sabi kong hirap pala magsayang pag maramihan na. Dahil tatanong ako doon sa mga nag-aasikaso ng piyesta, yung mga nagsasayang ng piyesta. Sila yung mga magagaling magsayang eh. Taka nakakapagsayang ng maramihan, ang galing. Kaya samantalang kami, 2 buwan, hindi ko ma-perfect talaga. Ginawa namin, putang ina, bumili na kami rice cooker. Niloloko lang ako nitong putang inang gas na to. Ayoko na, bumili na rice cooker. Ngayon, gumagana na, wala na problema. Masarap yung kanin. Kokopandan niya, kokopandan. Diego. Tanong naman po ito galing kay Zindor. Kung gusto mong makamit ng kapayapaan, papaano mo muna harapin ang galit at puot? Sa akin, diretso. Hindi rin lang naman tuloy-tuloy yung ano. Hindi rin lang na, ingat kayo dahan-dahan. Kung hindi rin lang naman tuloy-tuloy yung damage, pinale-let go ko na lang. Pagka tuloy-tuloy yung damage, legal remedy. Kausapin ko muna, gano'n. Kasi ito mo, kung ano, sabihin nga konsepto na kung alimbawa, ang bagsakan, brother, hindi lang. Pero, audio lang, na-distract ako eh. Hindi ako makapag-focus sa pagsagot eh. Narinig mo yung boses mo? Narinig ko yung sarili ko eh. Alam mo yung pag yung sarili mo narinig mo, taka ako conscious ka eh. Putang inang pusa to. Bangga ng bangga, bangga ng bangga. Ang kulit mo, dito ka, hindi ka alis. Dito ka, kulungan to. Yeah, nagalit. Wiw! Wiw daw. Dito ka sa akin. Ano sinasabi ko? Ikaw na bangga sa... Ano sinasabi ko? Paano mo kung gusto mo daw ng kapayapaan, paano mo galit sa naharapin loob ang mo. galit at puot? Sa akin, ganito. Meron yung, syempre, andun na tayo doon sa nagtatanim ng pote, di ba? Hindi muna yung nagtatanim ng pote. Doon muna tayo sa immediate na meron damage. Pag sa akin, merong immediate na damage ang kahit na sino, kung hindi naman recurring yung damage, pinaparaya ko na lang. Kaya na, okay lang. Hindi naman recurring eh. Minsan hindi naman sinasadya eh, di ba? So yan na lang. Pagka recurring yung damage, paulit-ulit, kakausapin ko na yung tao. Kasi recurring yung damage eh. Paulit-ulit eh, diba? Hindi pa rin makakuha. Legal remedies. Diba? Dimandahan yan. Hindi pa rin makuha sa dimandahan at tangin na, magkakaintindihan na tayo yan. Under the table na lang lahat ng bagay. Ganon yun. Ganon sa akin. Simple lang ang konsepto. Pag ako naman yung may differential, bawa, nakadamage ako sa kahit na kanino, bayaran ko na kagad. Para tapos na, wala yung sakit ng ulo. Ayaw tanggapin yung pera ko. And titingnan ko kung ano pa magagawa ko. Baka makahinga ng dispensa o ayaw tanggapin yung pera ko. May mga ganun eh, mataas ang pride. Pero kung tuloy-tuloy pa rin yung damage sa akin, ayaw tanggapin ng pera ko, ayaw din tanggapin ang hingi ko ng dispensa, ayaw makipag-usap sa akin, tuloy-tuloy na damage lang talaga sa akin ang gusto. At ang gusto talaga ay sirain ako. Putang ina mo, bala ka sa buhay mo. Kita-kita na lang tayo sa kabilang buhay. Ganun. Yun yung side na immediate yung damage. Recurring. Ngayon yung damage, tapos tuloy-tuloy, o ngayon yung damage pero tumigil na. Yun. Pero pag nangyari nang nagdaan na, tapos meron talaga akong sama ng loob, talagang putang ina ka talaga, ang ginagawa ko, kino-convert ko yung sama ng loob na yun. Kasi alam mo, tangin, hindi lang talaga nagkakaintindihan dyan eh. Pero yung galit na yan, ang lakas na fuel niyan. Yung nga, pinapaliwanag ko ng mga nakaraan, yung parang jet engine, di ba? Merong unleaded, merong diesel, merong unleaded, merong premium, merong parang extra premium yata yun, yung parang katulad ng sa Petron, yung 100 octane. Tapos meron pang yung pang eroplano na gasolina. Tapos meron pang panjet. Tapos meron pang rocket. Yung rocket, para makaprotrude yan, papunta sa outer space, merong malaking canister yan sa ilalim. May malaking canister yan sa ilalim. Yung malaking canister, may malulupit na gasolina ron para makatakas yan kasi sobrang bigat nun eh. Yung rocket ship na packet ng outer space. Sobrang bigat nun eh. Isipin mo yung konsepto na yun na parang yun yung galit. Pwede mong gamitin yan para makalayo ka sa buhay. Kung ano yung resulta na gusto mo, dun mo i-focus yung galit mo. Dun mo i-divert, i-channel yung galit mo. Packet ka na ngayon. Pagdating mo sa malapit na sa taas, eventually kung saan naman kumakalas yan eh. Pag resultado ka na, yung pansin ko, pag resultado ka na kung saan na kumakalas ang galit, tapos iba na yung nagpapanatili sa'yo na nasa outer space ka.
Ang tawag na doon, gratitude. Kahit dun sa mga taong tumarantado sa'yo, nagpapasalamat ka na rin na tinarantado ka nila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ka resultado. Ako, ramdam ko yun eh. May mga taong tumarantado sa akin, lalo ng panahon ng kabataan ko. Hindi ko makakalimutan yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan yun. Pero nandito na ako sa estado ngayon na pinanonood nyo na ako, nakikinig na kayo sa akin. Ngayon, nagpapasalamat na ako doon sa mga taong tumarantado sa akin dati. Hindi na katulad dati na galit na galit talaga ako sa akin. Putang ina, every time sumasagi sa isip ko yung mga putang inang yan, ang pangarap ko maging mas mayaman pa kaysa sa inyong lahat, sasampalin ko kayong lahat ng pera po ng ina nyo, babanggain ko kayo ng sasakyan ko pag nakita ko sa kalsada. Ganun lang sa isip ko nun eh. Paglipas ng panahon, eventually, alam mo, as you grow older, as time goes by, marirealize mo rin eh. You've gotten much stronger because of these people. You've gotten much richer because of these people. And you've gotten much wiser because of these people. And there's nothing else na ikakagalit ka sa kanila. Ang mapapalit na ron, pagpapasalamat. Maraming salamat. Nung panahon na yun, inapi nyo ko. Kasi kung hindi nyo ko inapi, wala ako sa posisyon ko ngayon. Ganun yung pakiramdam ko ngayon. Ngayon, every now and then, bumabalik pa rin ako sa kanila para magpasalamat na. Hindi na para sumbatan sila sa kahit na anong bagay. The only way na matatanggal mo yung galit sa puso mo doon sa mga taong tumarantado sa'yo, lalo na nung panahon ng kabataan mo, dapat malayo ang narating mo sa buhay. Sobrang layo, hindi ka na nila maabot. Tapos pagdating mo doon, halos hindi mo na rin sila makita. Every time sasagi sila sa isip mo, magpapasalamat ka ng minsan panahon, inapi ka nila. Yun ang sagot ko ron. Next question. Shoutout to muna natin si Munggo. Kamusta naman po si Munggo? Ito, ang kulit. Kanina pa binabangga ang tripod. Tanong po ito galing kay Aphrodite. Yeah. Boss G, tanong ko lang, anong masasabi mo sa issue ngayon nila Maris Racal, Rico Blanco at Anthony Jernings? Kasi sila na lang lagi laman ng newsfeed ko. Suya na nga ako dyan eh. Tanga na, suya na ako dyan. Alam mo, hindi naman natin alam kung anong pinagdaanan ng dalawa na yun eh. Diba? May balita ako eh. Eto, hindi nyo alam. Baka hindi nyo lang pinansin, pero tangina, dumadaan din naman sa newsfeed to eh. Dumaan sa newsfeed ko to. Yung lalaki, bago pa kunin ng ABS-CBN, no read, no write. Hindi ko lang alam kung fake news yun ha. Tapos yung babae naman, galing sa broken family. Technically, parehas lang naman naghahanap ng ano yan eh, masisilungan eh. Kung di nyo napansin, parehas naghahanap ng masisilungan yan, nasilungan nila isa't isa. Bakit? Tangina, 7 taon na pagsasama, napakatagal na yan. Napakatagal niyan. Nakakasuya ang pag-ibig kung hindi nyo alam Pilipinas. Nakakasuya yung pag-ibig. Nakakasuya, nakakasawa, nakakauta, nakakaumay. Ngayon, naumay, tumikim ng iba. O gago, yari siya. Doon nadali. Pero kung nagkakantutan yung dalawa na yan, tas parehas naman silang walang sabit, walang problema. Kahit may ganyang conversation pa. Kung walang sabit, walang problema. Moral standpoint, doon sila na-trouble kasi may jowa yung isa. Pero legally, yung naglabas ng conversation, yun ngayon nangyari. Kasi pasok sa dalawa yun eh. Cyber libel at saka ang tawag ito? Merong isa pa yun, nakalimutan ko. Nakita ko dumadaan sa newsfeed ko yun, abogado may sabi. So ngayon, mukhang siya na nga yung nadali, naiputan siya sa ulo, nadidemanda pa siya. Alam mo Pilipinas, huwag mong tangahan. Hindi dahil nasaktan ka, magre-retaliate ka ng pananakit din. Bakit? Kasi nasaktan ka na nga eh. Di ba? Agrabyado ka na nga eh. Dapat panalo ka na dyan. The only way para manatiling panalo, pakinabangan mo yung senaryo. Hindi yung tangina, pinakinabangan mo nga yung senaryo para masira yung kabilang panig. O ngayon, gago, pwede ka pambalikan. Huwag mong tangahan Pilipinas. Pag agrabyado ka, panalo ka. Ulitin ko, pag agrabyado ka, panalo ka. Sa paningin ng publiko, sa paningin ng mga tao, ikaw ang panalo pag agrabyado ka. Pero, pag nagkamali ka ng kilos, mababaliktad ang senaryo. O, tignan mo, ngayon, mukhang siya pa yata madadali. Kasi merong isang abogado nagkomento na yari daw siya dun sa parang data privacy act yata na isa. Kasi naglabas siya ng conversation ng iba eh. Technically, hinak niya yung cellphone. Ganun yun eh. Pinakialaman niya yung cellphone nung isa. In-screenshot lahat ng conversation. Inilabas sa internet. Diba? Doon nadali, doon nagka-problema eh. Nagka-problema doon sa konsepto na yung lalaki kasi may jowa. Doon nagka-problema doon sa konsepto na yung lalaki may jowa. Yung babae rin meron. Yung babae may jowa din? Si Rico Blanco dati. Wala na, iwalay na sila no, matagal na. Sabi daw, gado yung main reason daw talaga ng paghihiwalay is. Hindi naman natin alam yun eh. Kung yun ba talaga yung dahilan. Kasi matagal na yun eh. Naalala ko pa yan eh. Na dumaan sa newsfeed ko, ilang buwan na nakakaraan bago pa magsimula Project 1M eh.
Nakita ko yan, dumaan sa newsfeed ko yan, puro silang dalawa yung laman ng newsfeed ko na parang mutual daw yung decision na kailangan maghiwalay ng dalawa. Pero syempre, consider mo rin naman, tanga na, di ba? Ang tanda na ni Rico Blanco, 54 years old na yata yun eh. Kumpara mo naman doon sa babae, di ba? Does it have any problem? I don't think so. Pero palagay ko, syempre manghuhulala ako base sa mga tropa ko may mga jowang bata, masakit daw sa ulo ang bata. Masarap lang sa kantutan, pero masakit sa ulo. Yun ang totoo. Sila nagsasabi, wala naman ako malay dyan kasi hindi naman ako mahilig sa mas bata sa akin. Ang hilig ko mas matanda kaysa sa akin eh. Yung kasintahan ko mas matanda kaysa sa akin yun ng ilang taon eh. Hindi yun ang hilig ko, hindi yun ang trip ko eh. Hindi ko trip yung tangin ng pabebe. Hindi ko trip yung pabebe. Mas trip ko yung Amazona, ganun. Yun yung mga trip ko, yung mga pambaragan talaga. Yun yung mga trip ko. Ayoko ng mga pabebe. Ayoko nun. Putang, ayoko nun. Kadiri. Yung hindi mo man lang maiwan ng instruction sa bahay, na putang ina pag iniwanan mo ng instruction sa bahay, tangina pag uwi mo sunog na yung bahay nyo. Ayoko nun. Pasa ko sa ganun. Madalas yung maturity nasa mas matanda yan eh, di ba? Nasa mas matanda yung maturity. So mas prefer ko, personal preference ko, mas matured na babae. Tungkol sa problema ng dalawa, hindi yan yung mga bagay na gugustuhin nyo pang pakialam ang Pilipinas. O na masyadong pakialamero sa buhay na may buhay. Bakit? Putang ina, entertainment lang yun. Anong pakinabang sa buhay mo? Ano natutunan mo dyan? Diba? Ano natutunan mo dyan? Sa pakikialam mo sa mga taong nasa showbiz. Ang mga tao, mahilig ka sa putang ina mga issue ng showbiz eh. Ang hilig nyo sa issue ng showbiz, nakalimutan mo lang hindi ka pala kumikita ng sapat para sa anak mo. Ang hilig sa issue ng showbiz, nakalimutan mo lang hindi ka pala nagiging, tawag ito? Maayos na kapamilya sa mga kapamilya mo. Ang hilig mo sa showbiz, nakalimutan mo wala ka palang trabaho, kailangan mo rin i-consider yung sarili mo eh. Unahin mo muna yung sarili mo kaysa pakialaman mo yung putang na showbiz na yan. Wala ka naman papala dyan, normal naman na dati pa yung kaliwaan eh, di ba? Hindi sa tama yan, hindi ganun. Hindi sa konseptong tama. Doon yan sa konsepto na entertainment yan. Di ba? Wala ka mapapala dyan. Kilusa mo yung buhay mo, tsaka ka ngayon ma-entertain kapag marami ka ng pera. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Denver Panganiban. Sa palagay mo, sir, anong uri ng kamatayan ng isang tao na kaloob ng Diyos? Lahat. Pagkatao ka ng Diyos, lahat ng uri ng kamatayan kaloob sa'yo ng Diyos. Pagtao ka ng Diyos. Pero pag di ka tao ng Diyos, nakasulat din sa Biblia, maaga na mamatay yung mga tanga eh. Di nyo ba nakikita yung kalat sa kalsada? Na nagmotor-motor, di ba? Uminom-inom, tapos siya ka nagmotor-motor. Sunod nun, gutay-gutay, jutay-jutay. Hindi iniisip ng mga tao yan, di ba? Lahat ng, alam mo, simple lang naman eh. Pag ang tao ng Diyos na mamatay, natutuwa ang Diyos dun. Tao ng Diyos namatay, natutuwa ang Diyos dun. Kasi yun yung panahon, para i-welcome niya na yun. Yun yung panahon, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Mahalaga sa paningin ng Diyos yung kamatayan ng mga banal niya. Pag ang mga tao ng Diyos namamatay, meron kang makikitang parte nun, nakaluguran talaga ng Diyos yun. So kung ano man yung maging kamatayan nila, sigurado yun na lahat ng klase ng kamatayan ng mga tao ng Diyos, ang Diyos ang may ordain nun na kinuha na sila at pinagbigyan na yun. Versus yung mga tanga na hindi naman tao ng Diyos, wala, ordinaryong taong bayan lang, hindi naman nakakakilala sa Diyos, ganun. Yung mga yun, namamatay lang sa kalsada, ganun, atake sa puso, stroke, at kung ano-ano pang iba pang mga klase ng kamatayan, na yung kamatayan nila, wala rin naman masyadong meaning. Yan ang nasagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Vitog II Pamela Grace. Boss, tanong ko lang po. Sorry. Wala pong trabaho, tatay ng anak ko. Sabi sa DSWD, kaya ko naman daw po sustentuhan ng anak ko kasi abroad ako. Paano po kaya yun? Hindi ko gets kung anong paano. Anong ibig mo sabihin? Paano kukunin mo ba anak mo? O paano mo papagtatrabahuhin yung asawa mo? Hindi ko alam kung anong tanong mo eksakto eh. Pero sagutin ko na lang yung magkabilang panag ng tanong. Kung gusto mo na iwalayan yung asawa mo, you are welcome na ilagay yung mga anak mo sa kung saan mo man prefer kasi ikaw naman na may trabaho eh, diba? Kung di mo naman gustong hiwalayan yung asawa mo, and that's what I strongly suggest, huwag mo hiwalayan yung asawa mo dahil lang walang trabaho. Papagtrabahuin mo, bawasan mo yung sustento. Tipong sustentong kasya lang sa mga anak mo, hindi kasya sa kanya. Kasi ang mga lalaki kapag sinustentuhan mo, tatapon yung pangarap niyan. May mga ganyang klase ng lalaki ang personal na kakilala na puta, napakayaman ng lalaki minsan panahon, pero dahil yung babae mas mayaman, tumigil yung lalaki pagtatrabaho. Seryoso yun. May mga ganun akong kakilalang mga tao. May mga lalaki kasi, bigyan mo ng pagkain,
bigyan mo ng masarap na kantutan, tapos bigyan mo pa ng pera, itatapon na niya yung pangarap niya. May mga ganong klase ng lalaki. Kasi tingnan mo, ganon din naman yung ibang mga babae, di ba? Pakainin mo na masarap, emotional security, tapos sustentuhan mo pa, tatapon na yung pangarap niya, sama na sa'yo yan. Yung sa babae, ayos lang yun. Bakit? For the longest time naman, babae nanganganak di ba? Lalaki ang nagtatrabaho ayos lang. Pero pag nabaliktad yung senaryo, syempre, magkakaroon ka ng conflict dun. Not that it is something bad, hindi yun sa konseptong masama yun, kundi dun yun sa konsepto na magkakaroon kayo ng problema pag hindi nyo na pag-usapan at hindi sumasang-ayon ang magkabilang panig. Dun yun sa ganung konsepto So ayun, yun ang sagot ko tungkol doon sa usaping yun. Next question. Tanong naman po ito galing kay Hansa Bordo. Brother, kailan yung tambay night? Sabado. Buha tayong tambay night dito. Yun na rin yung live natin. Tapos, siguro mga 1 oras lang na live. Yung mga normal na tanong ninyo na gusto nyong ma-resolve, na gusto nyo, ito, sakto. So, di iniimbitahan ko kayong lahat, magtambay na isa rito, ganun. Wala na rin lang naman kayong gagawin pagka Sabado. Kasi, linggo kasi, para sa pamilya, diba? So, mga walang gagawin, punta kayo rito. Tapos, magla-live ako, yung mga tanong ninyo, tayo magkikwentuhan, yun na rin yung ila-live natin. 1 oras lang yun. Tapos, yung mga tanong nyo naman na hindi pwede sa live kasi sobrang personal para sa inyo, yun ngayon, yung pagkatapos nun, mula alas 10 onwards. Mga personal na problema ninyo, yan yung pag-usapan natin. Kasi kung hindi nyo alam, Pilipinas, maraming pumupunta rito, hindi lang na talaga nagkakatugma-tugma yung schedule. Pero ang daming pumupunta rito na may mga personal na problema, may problema sa negosyo, halo-halong iba-ibang mga problema. Iba, may sakit pa sa utak Pumupunta rito Seryoso, walang biro yun. Yung iba, sirain pamilya, yung iba, naghahabol ng wala kasi siyang jowa, ganun, tapos tumatanda na siya. May mga ganun pupunta rito Iba naman, nalulugi ang negosyo. Yung iba naman, meron mga pupunta rito, sumabay sa Project 1M, sobrang dami ng pera, di ngayon alam kung ano gagawin sa pera. Ang daming ganyan dito ako naman, pag ganun, sinasabi ko na lang diretso, pag hindi mo pa alam kung ano gagawin sa pera, mag-ipon ka lang na mag-ipon. Kasi you will never go wrong sa pag-ipon. Kaya hindi man ako katulad ng ibang, huwag kayong kabahan sa akin, hindi ako katulad ng ibang influencer na, marami ka palang pera, sige, amin na. Gamitin natin ang pera mo. Takin, hindi ako ganun. Hindi ako interesado sa pera nyo, Pilipinas. Hindi ako interesado sa pera nyo. Sa akin, simple konsepto. Kapag may pera ka, ipunin mo lang ipunin, you will never go wrong sa pag-ipon. Pero you can always go wrong para ilagay mo ang pera mo sa isang sistemang ikaw mismo wala kang malay sa ginagawa mo. You will always go wrong dun sa panig na yun. Yan din yung pinakamabilis na parang para ubusin mo yung pera. So, punta kayo rito, kada Sabado, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Between operating hours na lang. Between operating hours. Kasi alas 6 ng gabi kami hanggang alas 3 ng madaling araw So, mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw, magkukwentuhan tayo Sabado. Every Sabado, punta kayo rito. Dito lang kami sa Mabang Parang, Barangay Hall sa Angon, Rizal. Habang hindi pa kami nagbubukas dun sa kabila. Pag nagbukas na kami dun sa kabila, tignan natin, baka pwedeng shifting natin. Tambay nights minsan dito, minsan tambay nights doon. Kasi in case hindi nyo alam, branch ito, dalawa na branch ko. Ganun yung sistema. Good evening, brother. Kamusta ka? Big Boy Cheng. Ay, Big Boy Cheng. Big Boy lang pala. Yung bouncer kasi, punta rito. Wala, kailan sinigang. Hindi ko naman personal na bouncer yun Okay, go. Next question. Ayan. Tanong naman po ni Ansel Shernan Astillero. Boss G, ask ko lang po sana kung ano kayang religion yung sinasamba daw si Jose Rizal? Totoo kaya yun? Maraming salamat, aka Jordan Peterson. Pagbigyan mo na sana ako na iturong kang JP ng Pinas dahil nakikita ko talaga sa'yo yun at fan ako ni Jordan. Maraming salamat din. Ako rin fan din ako ni Jordan Peterson. Pero never na magiging ganun ako. Never yun. Bala ka lang kung ano gusto mo tawag sa akin. Hindi ko naman tinatanggap yun. Pero hindi naman kita pinagbabawalan kasi freedom of speech mo yan meron yun dito sa Antipolo, yung sinasamba daw si Rizal. Meron yun. Hindi pa nga ako nakakatsambang makakausap ng isa, pero nabalitaan ko na yun. Hindi naman masyadong kalaki ang grupo yan, di katulad ng Katoliko. Maliit na grupo lang yan. Pero sobrang liit nga lang yata nila. Wala nga yata akong fan na member ng grupo na yun Hindi ko alam kung meron, pero so far wala pa naman akong Meron lang ako nabalitaan. May nagtanong sa akin tungkol dun sa grupo na yun, which is katulad mo lang din. Pero other than that, wala akong fan na miyembro ng grupo na yun Yun, sinasampa nila si Rizal. Si Rizal daw si Cristo. Yun na daw yung second coming. Hindi naman nag-make sense yun. Kasi nakasulat sa Biblia, babalik si Cristo kasama dalawa yung pagbalik ni
Dalawa yung ano eh. Dalawa yung sequence, I will say. Yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Hindi dalawa yung pagbalik eh. Isa lang yung pagbalik na nakasulat sa Biblia na bubuhayin nila yung mga patay. Isa lang yun eh. Pero mayroong isang pagbalik kasama yung mga laksang mga angel. May isang pagbalik naman kasama yung mga laksang mga banal. Sequence yun. Isa lang yun. Isang pagkakataon lang yun. Kung bumalik na pala si Kristo sa lupa, sana nabuhay na yung mga patay. Kasi yun sabi sa Biblia eh. Wala ka namang balitang may mga immortal na nagmamaneho ng mundo ngayon eh. Wala kang balitang ganun eh. Ultimo yung mga Rothschild yan, namamatay pa rin sila eh. Diba? Yaman na yan. Ano nakasulat doon? Pag-aarian yung lupa na may panghampas na bakal. Pag-aarian yung mga tao, may panghampas na bakal. Wala ka namang makitang ganun eh. So wala pa talaga. Waiting pa tayo. Waiting pa. Hindi si Rizal yung second coming. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito, galing kay Jonel Bustaga. Junel. Ano niya? Go. Boss Chi, question lang po. Paano mo po malalaman kung yung babae ay galing sa Panginoon at Seymour pa. At pahabol lang po, boss. Ano po kayang katangian ng isang babae upang mapakasalan na kasi stable na ang trabaho ko, may negosyo na rin po ako. Also, hindi. Wag na yun. Bala, kasi basahin mo yung dulo. Lahat basahin mo, Gail. Available ba si Gail? Pwede ba siyang maging asawa? Hindi ko naman binasa. Patay ka, Gail. Patay ka. Hindi ko naman binasa. Yun lang. Bahala ka. Kung kayo naman nagkakasunduan, bahala kayo. Hindi naman ako para makialam dyan. Pero makikialam lang ako dyan. Siguro kung dun lang sa parte na wala sa hulog yung lalaki, ganun. Kasi tinrain ko ito si Gail sa mahabang panahon eh, diba? Parang anak-anak ko na to eh. Pagka wala sa hulog yung lalaki, tangina mo, wala ka pang kapera-pera, pukin ang pakyo ka, gumawa ka muna ng pera, hindot. Ayusin mo muna sarili mo, kung di mo pa kayang gumawa ng pera, huwag mo maligaw-ligaw itong sekretary ko, baka sapakin ko ang mukha mo. Ayun. Pero anyways, kung ikaw naman may financial capability na, intellectual na lang, matalino ka ba? Diba? Marunong ka na ba mag-handle ng emotions mo, o baka, diba? Baka anger management ka pa, diba? Ayusin mo na sarili mo. Pero sa strength I trust ni Mateo, unahin muna ninyo, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang mga bagay na ito ipawang idaragdag sa inyo. Ngayon, yung mabait na asawa, 19:14 ng Kawikaan, bahay at mga kayaman ay minamana sa mga magulang, mabait na asawa galing sa Panginoon. Paano mo ngayon malalaman kung galing sa Panginoon? Yung nakasulat kay Santiago, yung nagkakamali, 1:27. Baka mali ako. Pero hanapin nyo na lang. May keyword naman yun sa internet. Type nyo na lang. Ang nakasulat dun, bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, ay buhat sa ama ng mga ilaw na bumababa. Pagka galing sa Diyos, perfect. Hindi sa konseptong hindi nagkakamali, kundi yung konsepto na hindi makakasama sa'yo pagka galing sa Diyos yung asawa. Ngayon, ano qualities nung babae na yon? Ano qualities nung babae na yon? Yung Kawikaan ni Solomon, basahin mo yung mga bandang dulo. Babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halagay higit na makapupo kaya sa mga ruby. Yun na mismo yung keyword. Hanapin mo ron. Tapos halos kalahating buong kapitulo. Mahaba yun, sobra. Inisa-isa rin Solomon dun. Kung ano-ano yung traits ng babae. Inisa-isa ni Solomon kung ano traits ng babae. Sinabi ng jowa ng lalaki na promotion yan, then it is a promotion. Pero other than that, it is probably real. Hindi ko alam eh. I wouldn't know. Pero nakita ko parang pinopromote na nila Vice Ganda yata yung movie. Parang may press con night. Hindi kasama yung dalawa. May press con night, di kasama yung dalawa. So hindi ko alam. Possible baka. Kasi ang bilis lumaki ng issue yan. Ang bilis lumaki ng sunog eh. Halos buong social media ang pinag-uusapan eh. Hindi ko alam. I wouldn't know. Yan lang sagot ko ron. Hindi ko alam. Yan nga yung dahilan kung ba't di ako sumasagot masyado dyan eh. Safe lang ako eh. Kung ano lang yung lumabas sa internet, yun lang yung nilalabas ko. Okay, go next question. Tanong ni Frederick Estenzo, grabe yung Maris Racal scandal na daig pa yung muntik ng martial law ng South Korea. Pero bossing, ask ko lang po, ano pong masasabi nyo sa modern martial law na muntik na mangyari sa South Korea? Alam mo, one way or the other, I'm expecting multiple countries na magde-declare ng ganyan. Hindi nga lang sunod-sunod. Kasi,
alam mo, nakikita mo naman eh, di ba? May girian ng maraming iba't ibang mga bansa eh. Hindi nga rin ako magtataka kung ang Pilipinas magkaroon din ng ganyan kasi nakikita mo yung dalawang pagkabilang panig eh, di ba? Noong nakaraan, kamali pa nga ako ng sagot eh. Akala ko Pilipinas yung may ganyan. Yung may martial law. Di sabi ko, hindi naman ako nagtataka kung magkaroon ng martial law kasi merong threat sa buhay mismo ng presidente. At ang nagtathreat eh, vice president. Is it a good thing or a bad thing? Obviously, it is a bad thing. Bakit? Kasi hindi masyadong masarap sa pandinig ng mga negosyante na nag-aaway at nagigirian yung presidente at saka vice presidente. Lagi namang may debate sa politika. Pero there's always a fine definition between healthy debate at saka toxic na katulad yan. Toxicity na yan eh, hindi na ron yan eh. Pero ini-expect ko na yan sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi nakikita nyo naman maraming girian ng iba't ibang mga bansa eh. Ngayon, ang Saudi nag-urong ng suporta sa Ukraine. Hindi nagkakamali sa Ukraine. Basta merong sinusuportahan minsan panahon ng Saudi. Inurong nila yung suporta nila ron. So, ina-expect mo na marami talagang magiging sigalot sa mga susunod na panahon. Kasi tapos na, kumbaga, nasa duluhang parte na tayo ng good times. Sobrang good times na. Ang sarap-sarap na ng panahon. May internet tayo ngayon. Walang panahon na pinakamasarap mabuhay sa sangkatauhan kundi sa panahon natin ngayon. Kaya mga iba nagsasabi miserable yung buhay nila. Takin hindi mo alam kung ano itsura 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, 100 years ago. Na oo, sige, may pandemya nitong mga kakatapos lang, 5 taon na nakakaraan. Pero hindi mo alam kung ano itsura ng Spanish flu. Hindi mo alam ang itsura ng bubonic plague. Natakin, nagbibitbit sila ng bangkay ngayon o bukas sila na yung binibitbit na bangkay. Takin lang yan. Ngayon, may bakuna na tayo eh. Di ba? Nagmadali ang buong mundo para makapag-produce ng bakuna. Nakakapag-produce na tayo ng bakuna. Di ba? Effective ba yung bakuna o may mga side effects? That's a completely different story. Pero ang punto, nakakapag-produce na tayo ng bakuna. Hindi katulad nila noon, kailangan paniwalang maniwala na kailangan magsuot daw ng orange sa t-shirt para hindi ka daw tabla ng putang inang ang tawag curse. Curse. Yun ang tawag nila, sumpa. Akala nila sumpa, hindi nila alam virus yun. Pagka nakita mo pag tinype mo yung tawag ito, yung Paris Catacombs sa internet, makikita mo yung tangin ng milyon-milyong dami ng mga buto na nandun sa ilalim ng lupa. Nakatacombs yun. Ibig sabihin, labyrinth yun na malawak, na nakakaligaw sa loob, na punong-puno ng buto ng mga taong milyon-milyong silang namatay doon sa bubonic plague. Tipin mo yun. Walang ibang panahon na pinakamasarap na mabuhay kundi sa panahon natin ngayon. May gamot na sa mga sakit, ang pagkain convenient. May pera ka lang, pupunta ka sa palengke, babalik ka. O kahit may pera ka, sa bahay mo na mismo, di-deliver, luto na yung pagkain. Walang ganyang panahon dati. Di-deliver sa bahay mo, lutong pagkain. Wala. Tapos, ang communication, napakatindi. Ang dali-dali na ng communication ngayon. Pupunta ka sa kabilang panig ng mundo, gamit yung bunganga mo, di ba? Boka-boka lang, nasa kabilang panig na ng mundo yung boka-boka mo. Panig ng mundo, wala sa Pilipinas. Marami mag-i-yes dyan. Pag pinatype yes ko, marami mag-i-yes dyan. Ngayon, overall, yung nangyayari na yan sa South Korea, possibly maapektuhan tayo. Okay na. Okay, game. Tuloy-tuloy tayo! Really? Bigyan Jackie Chan. Tanong naman po ito ni Cesar de la Paz. Hanggang anong oras po kayo dyan and open po ba kayo today? Hanggang alas 3 na madaling araw. Mula alas 6 ng gabi, hanggang alas 3 na madaling araw, sa mahabang parang Barangayol, Angono Rizal. Mahabang parang Barangayol, Angono Rizal. Lunes hanggang Linggo. Walang day off. Ako. Sila lang meron. Yan, si Gil, mamaya may konti, mag-day off na yan. Shoutout mo naman yung kapatid ko, sir, birthday niya. Shoutout sa'yo, kapatid ni Gail. Happy birthday. Ano pangalan? Colin po. Colin, happy birthday sa'yo. Galing mo sa buhay, ha. Ayokong tatamad-tamad ka, ayokong tatanga-tanga ka. Galing mo sa buhay, unggoy, ha. Nanonood siya ngayon. Happy birthday sa'yo, happy birthday sa'yo. Galing mo sa buhay. Kailangan natin ng maraming matatalinong bata. Kailangan natin ng maraming mayayamang mga tao. Mangyayari yun pag tinalinuhan mo. Sige, next question. Tanong naman po ito, shoutout mo muna daw si Jason Anyo. Magandang gabi, Gail. Magandang gabi, Sir Chichester. Okay. Magandang gabi rin sa'yo. Yan. Tanong naman po ito ni
Liam Dili. Boss, nakakatakot bang maging matalino at observer? 24 pa lang ako, boss, pero may nakikita na akong pinagkaiba ng panahon ko noon at ngayon. Sobrang lala, minsan napapaiyak ako sa mga pinagagawa ng tao. I'm scared to know so much, pero salamat sa Diyos. Hindi nakakatakot, nakaka-frustrate. Mali yung natatakot. Anong nakakatakot mo? Wala namang magagawa sa'yo tao. Mas malupit nga mga defenses mo kapag pagka matalinong tao ka. Mali yung konseptong natatakot. Ang konsepto dapat, kumikilos ka. Kasi anxiety ang nangyayari sa'yo eh. Ano yung anxiety? Madalas fear of the unknown. Fear of the future. Bakit nagkakaganon? Kasi hindi ka nga kumikilos, wala ka resulta. Yun, hindi ka kumikilos, wala ka resulta. Puro ka lang alam, puro ka lang ganito, bla bla, napapansin, bla bla. Diba? Lahat naman ng mangyayari. Lahat ng mga pagbabago, magbabago. Ganon lang naman kasimple yun eh. It's just a matter of adaptability. Ganon yun. Human beings are adaptable organisms. We can adapt to any weather, any situation, any problems. Diba? Nakakapag-adapt ang tao eh. Ang problema mo, hindi ka nakaka-adapt. Nagdaramdam ka, magkaiba yun. Huwag ka masyadong maramdamin, brad. Tanga naman, kung totoong matalinong tao ka, ang mga totoong matatalinong tao, marunong mag-handle ng emotions nila. Hindi yan tanga na maramdamin ka, hindi ganun. Nababurn out, napapagod. Nababurn out. Pero pag nagpahinga ka, dapat okay ka ulit pagkatapos nun. Tama, tulad sa akin. Bumahinga lang ako sandali, masama pa rin pakaramdam ko ngayon. Pero okay na uli ako eh. Okay na uli. Isang araw kami hindi nakapagtinda. Okay na uli. Sige, next question. Shoutout mo muna si JRM Molano from Anikas LPG. Sa kanila tayo bumibili ng LPG. Ay, talaga? Shoutout. Hello, salamat sa pagbili ng... salamat sa pagbebenta ng LPG sa amin. Nidiscount kami sa kanila eh. Yeah. Kasi regular kaming customer eh. Hindi yan dahil ako Chai Chester. Hindi ganun. Hindi dahil regular kasi kaming customer sa kanila. Salamat sa pagbibigay ng discount. At saka pagpaparam ng tangke, nagparam sila sa akin ng tangke, ganun kalaki. Ay, ganun. Hindi ko mapakita kung gano'ng kalaki. Basta 22 kilos yun. 11 kilos yun normal, 22 kilos piniram na sa amin tangke. Salamat. Sige, go next question. Tanong po ni Marlon Ruiz. Good PM Idol Chai Chester. Tanong ko lang po, tama po bang magsinungaling ka sa kaibigan mo para maabot mo lang yung ikabubuti para sa'yo? For example po, pera. Salamat Idol and God. Gusto mo diretso, hindi mo na kailangan mag-declare. Hindi naman pagsisinungaling yun pag hindi ka nagsabing may pera ka eh. Yung iba kasi, alam mo, hindi ko nga alam kung bakit tinuturing mo na kaibigan yun eh. Kasi, yung totoong kaibigan, hindi mo kailangan paglihiman. Pag kailangan mo maglihim sa kaibigan mo, ang ibig sabihin yan, meron kang kaba na baka pakinabangan ng kaibigan mo yung information sa maling paraan. Di ba? Kasi hindi naman ang ibig sabihin ng hindi paglilihim, ibubulalas mo na lahat ng bagay. Hindi ganun. May mga bagay na hindi ka lang talaga sasabihin, pero hindi naman not necessarily lihim. Di ba? Pero pag kailangan mo pa sinungaling sa tropa mo, ang ibig sabihin yan, kinakabahan ka na merong makarating sa kanyang information na hindi niya dapat malaman kasi baka pakinabangan niya nang wala sa lugar. Tungkol niya, katulad niya, tungkol sa pera, baka bulagsak sa pera yung tropa mo, nangungutang, tapos di nagbabayad. Di ba? Baka ganun yan. Check mo rin. Pagka ganun, usapin pera, siguro maging kaibigan mo na lang siya sa ibang parte, compartmentalization. Lahat ng tao may kanya-kanya may diferensya. Pero tungkol sa usaping pera, hindi kayo magkaibigan. Ganun yung simpleng konsepto. Usaping pera, di tayo magkaibigan. Usaping ibang bagay, personal na bagay, magkaibigan tayo. Ganun. Yun yung sagot ko ron. Next question. Ayan. Tanong naman po ito ni John Roperez. Paano maging matapang na hindi na kailangan umabot sa suntukan? Learn propaganda, I would say. Learn propaganda. Thank you, brother. Salamat ha. Balik kayo ulit ha. Sama niyo yung mga tropa niyo. Ingat kayo ha. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Good night. Learn propaganda. Matuto ka na gumamit ng taba ng utak mo para hindi na kailangan pang umabot sa suntukan. If you need humility, then deploy humility. If you need physical prowess, then deploy it. Kung minsan kailangan mo literal, tumakbo talaga eh. Gahamon sa'yo ng suntukan, tutukan ka baril, umiyawak na kutsilyo, tumakbo ka na lang, huwag ka ng tapang-tapangan, tangin na madali ka pa dyan eh, di ba? Yung isang matalinong tao, bago pa umabot sa ganung sitwasyon, alam niya na kung paano umiwas. Ganon yung konsepto. May mga laban na sulit labanan. May mga laban, hindi sulit, wala masyadong pakinabang.
Halimbawa, yung katulad nung kay Bugoy, di ba, binabalata ko si Bugoy tungkol sa mga usaping religion na pinagsasabi niya sa mga tao, pinagtuturo niya sa mga tao. Yan, sulit labanan yan eh. Hindi si Bugoy. Kundi yung konseptong in-upload ni Bugoy sa internet kasi may mga naniniwala nga dun. Pag nakuha ko ngayon yung mga naniniwala tungkol doon sa konsepto na yun, o edi malaking pakinabang ngayon, hindi para sa akin, kundi para doon sa mga taong nakikinig sa maling pangangaral ni Bugoy. Yun, may mga laban, sulit eh. Kasi yan, usaping kaluluwa yan eh. Sulit labanan yan. Sulit labanan, usaping kaluluwa yan eh. Pero usaping suntukan lang, tas sa kalsada pa, tas walang kakwenta-kwenta. Tangina, ano mapapala mo dyan? Sayang ang buhay mo dyan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Jerwin ko. Boss, dapat bang iboto ang party list ni Diwata? Hindi. Diretso, hindi. Entitled ako sa sarili kong opinion. Hindi ko boboto yun. Diretso, hindi ko talaga iboboto yun. Tala, isipin mo yung konsepto. Hindi mo alam, nakabalita kasi ako eh. Siyempre, unofficial yun. May tumawid sa aking balita na hindi birong presyo binayad sa kanya. Kasi ako rin, nino-offeran din ako eh. Akala ko malaki na yung offer sa akin, less than 10 million. Para mag-promote na isang party list. Akala ko malaki na offer. Ang putang ina mo, yung kay Diwata, nalula ako. Ang laki nung kay Diwata. Tapos alam mo na eh, alam mo na. Alam mong hindi kikita yung party list na yon sa sweldo lang nila para mabawi nila yung binayad nila kay Diwata. Sigurado ko ron, hindi nila kikitain yun. Kung magkano man yun, hindi nila kikitain yung galing sa sweldo nila. Anong ibig sabihin ngayon? Ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala. Ayoko sabihin corrupt. Di ko sinabing ganyan ha. Kasi alam mo, maraming pera yung mga tao na yan eh. Tangina, nakilala ko na kung sino behind. Alam ko na kung sino behind. Ingat kayo, brother. Dahan-dahan. Good night, good night. Salamat, salamat. Salamat sa pagbisita. Pwede ba mo? Yeah, shoutout ka, go. Yo, baka may mga nanonood dito na hold-upper ha. Huwag nyo kaming hold-upin. Yung mga MC taxi. Dito ka sa gitna. Yeah. Ay, MC Taxi pala. Oh, okay. Yung mga MC taxi, huwag nyo kaming hold-upin sa gabi ha. Maliit na yung kita namin. Huwag kami pundaryahin nyo. Yun lang, boss. Sino ba dapat? Ewan. Wag daw sila, wag daw MC Taxi. Salamat, brother. Nadali ka na ba? Oo. Salamat, brother. Maraming salamat. Ingat ka. Mga hold-upper, magtrabaho na lang kayo ng matino. Pakilan, di pa kayo makakatulan ng taong bayan pag nahuli kayo. Next question, go. Ayan. Tanong naman po ito galing kay Win Tadlip. Idol, paano ba gagawin ko? Gusto ko nang magbago. Gusto ko nang itigil yung yosi ko para makasabay sa'yo tsaka alak. Ano po bang magandang gawin? Ako personal, ang effective sa akin, ito pala kailangan ko i-declare sa'yo, Pilipinas. Ayoko itong pagsinungalingan. So kahapon, hindi naman yosi. Tobacco. Sobrang stress ko talaga kahapon. Hindi ko na yung tobacco ako. Isang stick ng tobacco. Hindi considered na yosi yun eh. Ngayong araw, wala uli. Kasi hindi naman ako addict sa tobacco, addict ako sa yosi. No, sige, sabihin mo. Di ba, tobacco product pa rin naman yung yosi? Oo, tobacco product pa rin yun. Pero hindi ka parehas ng psychological effect kasi addict talaga ako sa yosi. Addict ako, minsan nakakadalawang kaha ako. Minsan sa isang upuan, isang kaha. Isang upuan, isang kaha. Lalo pag masarap ang kwentuhan. Hindi ganun ang epekto sa akin ng tobacco. Magkaiba yung psychological effect nila. Addict ako sa yosi, sa tobacco hindi. So yosi, 27? 27 days na akong walang yosi. 27 days wala akong yosi. Ngayon, ang ginagawa ko para hindi ako makapag-yosi, kasi nahihirapan talaga ako eh. Diretso, nahihirapan talaga ako. Ang batas ko lang talaga sa sarili ko tungkol sa yosi, yung hindi ako bibili, hindi ako nanghihingi. Tapos may dinugtong akong isa kasi nung isang araw lang, kulang pala na-realize ko. Hindi rin ako tumatanggap kasi nung nakaraang araw may nagbibigay eh. Hindi ako tumatanggap ng yosi. So hindi ako bumibili, hindi ako nanghihingi. Tapos dinugtong ko, hindi rin ako tumatanggap ko sakali mang may magbigay. Yun lang, sapat na yun. Ganon din sa alak. Ako naman sa alak naman, di naman ako addict sa alak eh. Alak siguro isang beses na sa isang buwan, minsan wala pa. Ngayon nga, hindi ko na maalala yung, hindi, ito pala, nakaraan. Sama sila Boss M. Uminom ako ng isang bote ng San Mig Light.
Isang pirasong bote lang yun, pinatagal ko lang ng pinatagal para madugas. Sorry na, Boss M. Totoo yan. Huwag ka na sumama yung loob mo. Pinatagal ko lang ng pinatagal yung isang bote ng San Mig Light. Kasi ayoko talaga, hindi talaga masyado mahilig sa alak eh. So isang bote lang yun, ganun. Siyempre, katuwaan lang, ganun, sa pilitan, asaran, ganun. Isang bote lang, tapos pinatagal ko ng pinatagal. Tapos sabi nila, tagal-tagal na yan ah. O nga, hindi ko nga maubos eh. Ewan ko ba't parang dumadami yata. Palusot mo Palusot. Ha? Hindi nga isang bote yun eh. Parang 3/4 lang eh. Tapos nung hindi na sila nakatingin, iniwan ko na sa isang sulok. Hindi talaga. Hindi talaga ako mahilig mag-inom. Hindi ako mahilig mag-inom. Taka na, di mo ako kaya lasingin. Diretso, hindi mo ako kaya lasingin. Hindi doon sa konseptong malakas akong mag-inom ng alak eh. Hindi. Kundi doon sa konseptong may control kasi ako sa alak. Sa Yossi, taka na, aminin ko talaga na walang talaga ako ng control dyan. Aminado ako na walan ako ng control sa Yossi. For some time, nawalan ako ng control sa Yossi. Pero alam mo, malaking tulong yung ang dahilan kung bakit mo ginagawa yun, hindi para sa sarili mo lang. Kundi dahil may ibang tao kasi na umaasa sa'yo. Malaking tulong yun, malaking tulong. Eh ako naman, umaamin naman ako kapag mali ako eh. Katulad nung nakaraan, kahapon. Sobrang stress ko kahapon eh. Tindi talaga ng stress na yun, tangina talaga. Nakakaburot. Nakakainis yun. Hindi yun, sundi ko na isang tobacco. Tapos pagkatapos nun, yun, okay na ako. Ngayon, wala ako ulit tobacco. Wala, hindi nga alam medyo nag-crave ako ng konti sa Yossi. Pero pagkatapos nun, wala, balik ulit ako sa wala naman Yossi. Let's see how long can I hold this? Hopefully, for as long as possible, wala yun. Pero amin naman ako sa inyo pagka nag-Yossi ako. Kahit isang stick lang, amin ako sa inyo. Tapos wala, syempre, sampal sa mukha ko yung ganun. Tapos, re-reset ko na lang siguro yung bilangan ko ulit. Ulitin ko na lang ulit, back to zero. Ayoko mag-back to zero eh. Tapos ayoko rin gawing alternative yung tobacco. Kasi, tangina senseless naman yun. Kaya papalit mo sa Yossi, tobacco, di yun din yun eh. Yun din yun. Pero tobacco kasi napipigilan ko. Ang Yossi talaga, ang putang inang hirap na hirap kasi ako. Kasi readily accessible na Yossi kahit saan eh. Yan tobacco kasi, kailangan manghinayang ka muna ng bagya eh. Lalo kung isang stick mo, 2,000. Yung aging room. Aging room. Tanginang tobacco yan. Kulang-kulang 2,000 isang stick. Natawa ng tobacco mo, mahal eh. Ay, hindi pala aging room yung isa. Yung nag-number 1 tobacco sa buong mundo minsan pa noon, nakalimutan ko ng pangalan. Yung isang stick, kulang-kulang 2,000. Bagay, pag bibili mo kasi ng ting eh. Ako kasi minsan may mga pagkakataon. Alam mo yung nangihinayang din ako sa pera. So kahit may pera ako, hindi isang box yung binibili ko. Binibili ko minsan 2 stick lang, ganun. Salagay ko lang sa humidor. Ganun. Kasi, hindi rin naman ako sobrang lakas sa tobacco eh. Sobrang bihira lang talaga. Napapalakas lang sa tobacco pag nakikiupo akong kasama ng mga tropa, tapos nagtutubako kami ng magkakasama, nakaka2 stick ako ron eh. Pero max ko na 3. Sobra-sobra na yun. Tangina, hilong-hilo na ako nun. Tain-tain na rin ako nun. Balik-balik sa CR. Oo, to. Tapos ang taas na rin ng acid nun. 3. Sobra-sobra na yun. Parang, hindi ko na maalala yung huling pagkakataon. 3 stick ako eh. Hanggang 2 lang talaga max ko. Hanggang 2 lang. Naalala ko pa. Alam mo yung 3? Hanggang 2 lang max ko, madalas sa pagkakataon. Ilo ka na. Oo, naalala ko na yung shooting nung nakaraan. Tangina, solid yun. 3 ko. Tangina, bro, teka lang ha, nahilo ko eh. Okay, go next question. Ayan. Tanong naman po ito, galing kay David de Gaspina Naldor. Brother and Miss Beautiful Gail, wow. Yeah, napahinto siya. Wow, Napahinto siya. Magandang gabi po. Ask ko lang po, kapag ba nag-aaral ka na po ng lumang libro o Bibles, need pa po bang umatid ng church? Maraming salamat po. From Saudi. Nakasulat kasi yun sa Biblia, so hindi ko pwedeng tanggalin yun dun eh. Nakadepende lang kung sino yung sasamahan mo. Kasi pag maling grupo yung sinamahan mo, may allergic yata ako, kanina pa nangangatilong ko. Baka kay Mungbo. Ewan ko, kati na ilong ko. Anyways, going back. Hindi ko naman maialis yun eh. Gis 25 ng Ebreo, huwag ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. Nakasulat yun na sa Biblia yun. Pero kung saang grupo ka sasama, yun ngayon palagay ko yung dapat uriratin mo at ungkatin mo para hindi ka namamali. Kasi isipin mo yung konsepto na kung, halimbawa, mali yung Diyos ang sinasamba nila, edi sumasamba ka sa maling Diyos. Di ba? Kung maling Diyos yung sinasamba nila, edi tumutulong ka ngayon, nag-aabuloy ka ngayon para sa maling Diyos. Ganun ang labas nun. Ngayon, ang labas nun, pagka alam mo ng maling simbahan yung sinisimbahan mo, parang kinukonsinti mo pa sila na lalo pang makapanloko ng kapwa-tao. Ganun yun, pag pumupunta ka pa sa mga ganong klaseng simbahan na alam mo ng mali. Pero na lang, pag di mo alam na mali, di ba? Siyempre, ibang usapan yun. Pero dapat, alam mo yung maghanap ka talaga, ikaw talaga sa sarili mo, you should actively seek para makahanap mismo ng grupong sasamahan mo.
Ay, nga lang, ba't di ako nagpo-promote, di ba? Kasi mamaya, mali pala yun sa akin, tapos tangina, madala ko pa kasi sa impyerno. Alam mo naman, masamang tao ako di ba? I wouldn't know. Hindi ko naman alam kung kakasihan ako ng Diyos dito sa ginagawa ko sa social media. Basta ang gusto ko lang, yun lang, gusto ko makatulong sa kapwa-tao. Yun ang gusto ko. Yun ang gusto ko. Pero syempre, hindi naman automatic na yun din ang gusto ng Diyos para sa akin, di ba? Hindi ko naman alam eh. I wouldn't know. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, pag nagbabasa ako ng Biblia, naintindihan ko. Tapos turns out, yung iba pala, hindi pala nila naiintindihan. Kasi may mga ibang tao nga, tingnan mo, katulad ni Jomel Valoria, di ba? Nagbasa sa Biblia, tapos may pinapalabas siya rin sa, sa Biblia, na salita, na wala namang nakasulat, kahit nung siya yung bumasa. Di ba? Sabi ko, tangina may mga ganun pala, no? Yung alam mo yun, sinaksak lang nila talaga yung nasa isip nila doon sa talata, kahit di naman yun yung nakasulat. Swerte ko. Siguro, yun ang swerte ko. Naiintindihan ko pag nagbabasa ako. Kaya pag nagtatanong kayo sa akin, nakakasagot ako, tapos may talata. Tapos hindi ko na kailangan interpretation pa. Kasi madalas ng pagkakataon naman, self-explanatory naman yung mismong talata eh. Bawa, ibigin mo yung ama't ina. Ano ba naman kailangan pa ipaliwanag doon sa ibigin mo ang ama't ina mo, di ba? Igalang mo yung ama't ina mo. Di ba? Nakasulat yun eh. Igalang ninyo lahat ng tao. Ibigin ninyo kapatiran. Nakasulat yun eh. Pa ba naman kailangan pa i-interpret pa doon, di ba? Di ba? Ganun yung konsepto. Hindi na kailangan na interpretation sa madalas na pagkakataon eh. Yun ang sagot ko ron. Ay, ano nga ulit tanong? Kailangan pa magsimba. Yes, Nakasulat kasi sa Biblia kasi, 10:25, huwag ninyong pababayaan yung mga pagkakatipon nyo. Pero ang nagsasalita kasi ron, ang kailangan may consider, ang nagsasalita doon, si Pablo, na ang kausap niya, yung mga kapatid na Kristiyano, na iisa pa lang yung grupo nila no, na Kristyanismo. Isa pa lang yun eh. Ngayon, ang dami ng Kristyanismo ko no eh. Ang dami na, hindi mo tuloy malaman kung alin dyan sa mga yan. Bala ka na, maghanap ka na lang. Ang pinakamagandang guide, base sa mga nabasa ko, at saka sa mga narinig ko, galing sa mga pastor, yung 7:17 ng Juan. Kung sino man tao, nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala mo siya sa turo. Yung turo ang pagbasihan mo. Hindi yung itsura ng pastor, hindi yung itsura ng congregation, hindi yung, dito ko nararamdaman yung Holy Spirit. Tapos may konti, magsasalita na kayo ng mga shagada po. Tapos magbibigay na kayo ng tithes. Doon mo nararamdaman yung Holy Spirit. Taka hindi naman yun yung utos ng Diyos. Magshagidi po kayo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay JD Vlog. Shagidi po. Gayo. JD Vlog, Sir Dajay Chester Official. Hingi kami ng advice. 2 years na ang business namin na poultry. Hanggang ngayon wala pa kaming tao para makatulong. The same time, may work po ako, kaya madalas si Mrs. lang po ang nasa store. Paano po ba magsimulang kumuha ng taong makakatulong? Salamat na magdadagdag muna, hindi mali kayo ng tinitignan. Kusa yan. Magdadagdag muna kayo ng mga kliyente. Dapat sipagan ninyo sa pagkuha ng kliyente. Specifically, mga restaurant, gano'n, mag-offer kayo sa kung saan-saan, na kayo na magsusupply sa kanila, di-deliver nyo pa. Kung kaya nyo i-deliver. Kung hindi nyo kaya i-deliver, kung ano lang muna yung kaya nyo pansamantala. Kasi lagi naman may tatanggap ng serbisyo nyo, yung gagawin nyo, sisipagan nyo lang. Doon muna kayo, kusa na yan. Yung pagdadagdag ng tao, kusa dapat yan smooth. Hindi na yun nakita sa akin. Bago ako nagparami ng tao rito, smooth na muna. Nainuna ko na muna yung merkado. Na may bumibili na muna ng sinigang, tsaka ako ngayon naglagay ng tao. Pero nagsimula kami rito, 2 lang kami ni Gil, wala pang bayad ng umpisa rito eh. Kasi yung sweldo niya sa akin, sweldo niya lang yun sa pagkasekretary niya. Hindi pa yung sweldo dito. Sweldo lang yun sa pagkasekretary. Kahit sino naman pwedeng kumuha na isa sa mga alak ninyo para samahan kayo sa pagtitinda ng sinigang, di ba? O kayong dalawang mag-asawa, ganun. O pinsan mo, ganun, dalawa kayo, di ba? Pwede naman yun sa umpisa eh. Ngayon sabihin mo, hindi naman accessible yun sa lahat ng tao. Hindi talaga. Kaya titignan mo talaga kung ano ang mga assets mo. Ganun ka simple. Isa sa mga assets ko, meron akong personal na secretary eh. Di ba? Consider mo na lang. Kunyari, kamag-anak ko to, sige. Tapos kinuha ko. Tapos ngayon, tsamba muna. 1 buwan muna tayo ha. Yung ito muna ha. Tapos, pagka kumita, babayaran kita. Pwede naman yung pakiusapan lang eh, di ba? Tapos prorated yung bayad. Kapag mula sa panahon na kumita tayo, papachi-pachiin ko, uutay-utayin ko sa'yo, nababayaran kita dun sa panahon na hindi pa tayo kumikita pero magkasama na tayo. Ngayon, bayad si Gil ngayon sa lahat, galing dito sa sinigang. Ganon yung konsepto. Unahin mo muna yung merkado. Unahin mo muna yung pera. Unahin mo muna, ito, simpleng konsepto. Unahin mo muna yung panggastos bago yung gagastusan. Tangina. Sobrang basic niyan. Unahin mo muna yung panggastos bago yung gastusin. Ganon kasimple yung konsepto. Parami ka muna ng kliyente. Pag dumadami na ang kliyente ninyo, tsaka kayo ngayon, dumadami na yung pera, afford nyo na ngayon na magdagdag ng empleyado.
Kaya hindi kayo makapagdagdag ng empleyado kasi malamang kulang kita nyo. Kasi ang dali lang na magdagdag ng empleyado, kumuha ka lang ng kahit saan dyan sa kanto. O wala kang trabaho ngayon, liga trabaho sa akin. Baka may diferensya yun. Baka wala. Baka tumagal sa'yo, baka hindi. Pero pag hindi tumagal sa'yo, wow, kabilang kanto naman. O wala kang trabaho ngayon? O sige, aliga, sama sa akin, may trabaho tayo rito. Ganun. Ganon din naman ang ginagawa ko yan. Pinagkaiba ko nga lang, sa social media ako kumukuha. Mas malawak nga lang yung kuhanan ko ng tao. Pero kung ako magsisimula, back to zero, ganon talaga gagawin ko. Yung mga kanto-kanto, susuring ko para mag-abisong may trabaho rito. Tapos maglalagay ako ng mga paskil sa kanto na, di ba? For sale to ba? Trabaho for sale. For hire, di ba? May one way or the other, may magme-message sa'yo dyan, may tatawag sa'yo dyan. Maraming tao walang trabaho. May magme-message sa'yo dyan, one way or the other, lagay mo lang yung mismong trabaho, job description, tapos yung cellphone number mo. May magme-message dyan. Imposibleng wala. Pero unahin mo muna yung kita, kaya mo tinatanong sa akin yan kasi malamang maliit yung kita eh. Hindi nyo afford. Kasi kung afford nyo magbayad, kahit mga 2 empleyado, di mo natatanong sa akin yan. Basta na lang kayo kukuha ng empleyado, sigurado ako sa inyo yan, baka putol ko sa'yo braso o hindi. Okay, next question. Ayan, tanong naman po ito galing kay Jesse Obongin Jr. Good evening po, brother, at kay Miss Gail. Tanong ko lang po, dito sa talata ng Mateo G16, narito, sinusugo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapate. Tanong ko, mas matalino po ba ang ahas kaysa sa unggoy? Wala namang kinalaman yun doon sa talata eh. Wala kinalaman yun doon sa talata. Jesse, alam mo na. Wala kinalaman sa talata yung ahas at saka yung unggoy. Paghahalin tulad yan. Kung di mo nakikita, paghahalin tulad ng tao at saka ahas. Diba? Magpakatalino kayong gaya ng ahas. Magpakatimtima na gaya ng kalapate. Hindi mo nakita yung ahas doon sa Eden? Nadali si Eva? Diba? Hindi nyo nakita yun? Yung ahas nga doon sa Eden, nakadugas ng tao eh. Gano'n, katalino ngayong ahas yun. Di ba? Gano'n yung konsepto, magpapakatalino ka, pero hindi yan in comparison sa unggoy, puta naman. Mas matalino po dalawang ahas sa unggoy. You have to consider ito. Alam mo, hindi nyo kasi alam yung backstory eh. Diba? Hindi nyo alam ang backstory eh. Yung mga pinagkukuha ni Kristo, mga Hudyo yan. Kailangan alam mo yung backstory. Ang backstory, yung mga pinagkukuha ni Kristo, mga Hudyo. Ano ibig sabihin? Ang majority ng mga Hudyo, alam yung nangyari sa Eden. Sa kanila ibinigay yung 10 utos eh. Kasama na nun, pati yung Torah. Tamo? Ano ibig sabihin? Nung umpisang-umpisa, halos lahat sila doon. Alam yung istorya nung kung ano nangyari doon sa ahas at saka sa tao. Yun ang backstory niyan. Kailangan mo i-consider, ano ba nangyari? Sino ba yung kausap? Ang kausap ni Kristo, mga Hudyo. Ang maraming mga Hudyo, alam yung istorya nung tungkol kay Adan, kay Eva, at saka dun sa ahas. Yun ang backstory niyan. Ganun kasimple ang konsepto. Kailangan alam mo yung history ng Israel para maintindihan mo yung konsepto na ang kausap ni Kristo, mga Hudyo, at ang majority ng mga Hudyo nalalaman kung ano nangyari dun sa lumang tipan. Kasi regular nila pinag-uusapan niya, hindi pa naman uso TV niyan eh. So hindi nila malalaman yung istorya tungkol kay Maris dyan at saka kay Anthony. Singit pa rin. Singit pa rin. Yun yung latest issue eh. Sige, next question. Tanong po ito ni John Ruperez. Sige na. Hindi. Masyado nyo lang binabola. Beautiful Gail. Manis. Masyado na lang binabola. Tama na. Okay. Usaping trabaho, idol, iniiwasan mong umabot sa suntukan pero paborito na sila ng amo. Kahit mali na yung ginagawa, pero ako bilang pilit na binabalanse para maging patas ang lahat sa trabaho pero hindi nakakaramdam yung mga sipsip. Ano gusto mo? Makikipagsuntukan ka sa loob ng trabaho? Yan pinakamabilis na paraan para matanggal ka. Never step into a great man's shoes. Never step into a great man's shoes. Yang mga tao na yan na tinatawag mong sipsip, malakas sa boss yan. Pag kinanti mo yan, tanggal ka, Brad. Huwag mong bobohan, talinuhan mo. Ano kaya na paraan? Simple, dapat ikaw ngayon maging mas malakas ka pa sa boss mo kaysa dun sa mga sipsip. Para pag nagkaroon ng promotion, ikaw yung aangat, edi pagtatanggalin mo yung mga hindot na yan. You have to think long term, Brad. Short term ang gusto mo yan. Gusto mo, ano gagawin mo? Sasapakin mo. Pagkasapak mo, ano mangyayari? Tanggal ka na, may kaso ka pa. Physical injury.
Di ba? Tanggal ka na, may kaso ka pa. Taniluan nyo, Pilipinas. Ang tagal nyo na nakikinig sa akin. Yung mga matatagal na nakikinig sa akin, tayo na, kabisado nyo na paano tumatakbo ang isip ko eh. Long term versus short term. Short term, satisfied ka na sa pak mo. Eh yung long term kaya, may trabaho ka pa kaya. Diba? Huwag niyong bobohan, talinuhan nyo, Pilipinas. Tanga na, yung long term kaya, sigurado ka bang makakapag-apply ka pa ng isa pang trabaho pag nakulong ka? Di ba? Kailangan mo i-consider yun. Hindi mo pwede sapakin yan. Hindi pwede. Hindi na, ulitin ko, hindi tanggap ng lipunan ang violence. Ang tanggap ng lipunan, yung mga matatalinong tao na bumibira sa politika sa loob ng trabaho. Yan ang paborito ng management. At bigyan na kita ng malupit na tip. Sobrang tinding tip nito. Pro tip to, pro tip sa trabaho. Pro tip. Napakalabahan ko ng gusto to. Tinuturo ko rin to sa mga empleyado ko. Pro tip ito, sobra. Type yes, Pilipinas, kung nakikinig ka, lalong-lalo sa mga empleyado, hindi lang sa Pilipinas, pati sa iba't ibang panig ng mundo. Type yes kung nakikinig ka. Pro tip ito, bibigay ko sa inyo. Tangina, ginto ito. So, ma-promote sa trabaho, ito, banata mo. Gumagana to, sobra. Gumagana. Ayan, marami na nag-yes. Trabaho. Usapin trabaho. Paano ka magiging malakas sa boss mo? Unahin mo muna ang performance mo sa trabaho. Yun muna number 1. Kung ano hinihingi sa'yo ng boss mo, unahin mo munang mag-produce ng resulta. Pag resultado ka, unti-unti babango pangalan mo. Tapos, ang isunod mo na, yung mga putang inang hindi mo nagugustuhan, isumbong mo ng isumbong hanggang matanggal sila o hanggang maging paborito ka alin sa dalawa. Isumbong mo ng isumbong hanggang either matanggal sila o maging paborito ka alin sa dalawa mauna. Kasi paborito ng mga boss yung nagsusumbong na katiwalian sa loob ng opisina. Bakit? Eh pag may katiwalian sa loob ng opisina, gumagastos ang management dyan nang walang kakwenta-kwenta. Ganon kasimple konsepto. Pag may katiwalian sa loob ng opisina, gumagastos ang management nang walang kakwenta-kwenta. Ngayon, pag ikaw ngayon ang dahilan kung bakit nakakatipid ang opisina sa mga perang napupunta sa katiwalian ng mga empleyado nila, ikaw ngayon ang mabango sa pang-amoy nila. O, diba? Pilipinas, matuto ka ang pumosisyon ng sarili mo, Pilipinas. Nakuha nyo ba yun? Type yes nga kung nakuha nyo yun. Type yes kung nakuha nyo yun. Ayan. Marami na nag-yes. Sabi nga ni Joel Moncada Estrera, if you can beat them, join them. Sumipsip ka rin, ha 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 ha. Seryoso yun. Oo. Sabi mo, hindi kaya ng konsyensya ka. Bla bla. Ang kailangan mangyari, mapunta ka muna sa posisyon, tsaka mo patatakbuhin ang konsyensya mo. Kasi babanatan mo, tapos wala ka sa hulog, wala kang karapatan. Unahin mo muna yung karapatan muna. Parang yung barker ng jeep, nagbayad to, bigyan ng karapatan. Paupuin yan. Kita mo? Bakit? Nagbayad eh. Gano'n ang konsepto. Ang konsepto, kailangan ikaw yung magbabayad para magkaroon ka ng karapatan. Gano'n yung konsepto. Ano ibig sabihin ngayon? Kailangan ikaw muna bisor. Ikaw muna manager. Tapos saka mo ngayon ayusin yung nakikita mong sistemang mali. Pansamantala, makisakay-sakay ka muna sa kanila hanggang mapunta ka sa posisyon. Pagpunta mo ngayon sa posisyon, kung ano ngayon yung gusto mong ipatupad na inaprobahan naman ng management, kasi management ang masusunod, kung hindi mo alam, sila na mamahala dyan. Pag pinapayagan ng supervisor yan, wala kang choice, makiisa ka lang. Sayaw-sayaw ka lang, laro-laro ka lang. Hindi naman ibig sabihin yung kurap ka eh. Ay, ibig sabihin yan, nakikisama ka hanggang ikaw na yung nasa posisyon, tapos tsaka ka ngayon bumira. Ganun ang konsepto. Tama, hindi nyo napansin? Ganyan din naman yung ginawa ng presidente natin di ba? Sinakyan yung kasikatan ng mga Duterte. Nung napunta sa posisyon, tayo na biglang sinagpang sa leeg. Okay. Kita mo? Diba? Bakit? Kasi nasa posisyon na. Pero, ang pinakamalakas at pinakamabango sa pang-amoy ng publiko, nung panahon kumakandidato si Duterte ang pinakamabango. Pagbaba ngayon ni Duterte, syempre, medyo naghahati na yung dalawa, di ba? Naghahati na ng bango yung dalawa. Kasi nakita na ng taong bayan kung ano yung tsura ng pamamahala ng mga Duterte, di ba? O, naghahati na yung dalawa. Ang ginawa ngayon ng isa, sinakyan ngayon yung kasikatan ng isa. O, di ba? O, sinakyan, dalawa na sila. Ang lakas ngayon ng tandem ng dalawa. Nung maupo sa posisyon, nilaglag ngayon niya yung kasama niya. Tamo?
Ganon yun. Antay mo munang mapunta ka sa posisyon. Pag napunta ka sa posisyon, tsaka mo ilaglag yung mga tiwali. Ganon yun. Nakakuha nyo ba Pilipinas? Kailangan matuto ka sumakay. Sabi ni Reyes Jr. Winston, keep your enemy your best friend. Ha? Totoo yun. Totoo yun. Keep your friends close. Keep your enemies closer. Yeah? Yan. Sabi nung nagtanong, salamat Lodi, alam ko na ngayon. 48 laws of power. Be careful of your friends. Make use of your enemies. Ha? Be careful of your friends. Make use of your enemies. Next question. Ayan. Tanong po ito galing kay... Padali ko na natin. Ngayon. Ingay. Go. Jeremy Sevilla. Sir, tanong lang, anong reaction mo tungkol dun sa trending na hindi madami ang sabaw na noodles? Reaction ko. Ang ganda-ganda kaya ng konsepto na yun. Tangan hindi na marami ang sabaw na noodles. Naalala ko rin yung panahon na yun eh. Pero hindi naman ako nagdami ng sabaw na noodles kasi ako lang naman mag-isa yung kakain. Meron ako kasama kumakain nun, yung cook ko. Meron ako kasama cook nun, minsan panahon. Sandali lang tumakbo yung negosyo na, parang 1 buwan mahigit lang yata. Meron ako kinuha cook, 2 kami. Parehas kaming mahirap. Tapos, nakasitira kami sa maliit lang na bahay. Tapos, nag-catering ako. Well, hindi naman talaga catering yun eh. More of, say, concessionaire, siguro. Hindi, nagdi-deliver lang kami ng pagkain, gano'n na lang. Nagdi-deliver kami ng pagkain. Tapos, binibenta namin yung sa Timog. Doon sa isa sa mga buildings doon sa Timog. Kasi wala silang pantry. So, ngayon, wala naman sila ibang mapagtyagaan, kundi yung Jollibee doon at saka McDo. Nasusuya na sila. Wala na ibang makain eh. Ngayon, ginagawa namin, araw-araw, nagdi-deliver kami ng pagkain doon mula San Juan, tangin ang layo. No? Mula San Juan, papunta ng Quezon City. Quezon City ata. Basta EDSA North. EDSA North. Timog pala, sorry, Timog. Sa Jao Builders na building. Di-deliver kami ng pagkain doon dati. Tapos, kung ano yung niluluto namin, yun na rin yung pagkain namin. Ngayon, ganun pa rin. Yung niluluto namin, siyang pagkain pa rin namin. Parehas pa rin. Pero ang ganda-ganda ng konsepto yun. Yung nakakapag-Jollibee na kami kahit walang okasyon. Ang ganda. Alam mo, ang kulang lang sa mga tao, sa madalas sa pag-aataon, yung gratitude. Pagiging mapagpasalamat sa mga bagay na meron sila. Kasi yung mga bagay na meron sila, minsan di nila na-appreciate. Tulad kanina, meron ako isang kaibigan na binessage. Kasi, yung, di ba yung bilog na ganun, yung sa messenger, diba? Nakasulat, anxiety. Alam ko yung babae niyan, daming pera nun eh. Maganda babae, daming pera. Nakasulat, anxiety. Tapos yung nakaganon na dila. Message ko, kamusta ka? Na-anxiety daw kasi tungkol sa future daw. Sabi ko, magkano pera mo? Sagot niya sa akin, secret, pero may binili akong bagong lupa sa ganito. Sagot ko, good. Ang daming batang walang makakain sa kalsada ngayong gabing to. Nagets na agad. Ano nagkaka-anxiety mo? May pambili kang lupa. Yung iba nga, tangina, lupa yung kinakain eh. Hindi nyo ba nakita yun sa Africa? Yung mud cookies, kung tawagin. Gawa talaga sa lupa yun, literal. Tapos kakainin nila, gawa sa lupa. May mga tao, extreme yung kahirapan eh. Alam mo, sabi ko sa kanya, nasobrahan ka na sa social media. Kasi nasa isang industriya siya na pagandahan, model kasi yun eh. Syempre, kapag yung industriya, punong-puno ng palabok yan eh. Hindi ko nga gusto yung industriya na yan eh, punong-puno ng palabok. Lahat sila nagpapanggap na sobrang yaman. Lahat sila sobrang ganda, tapos lahat sila nagpapanggap na sobrang yaman. Tapos, syempre, di ba, pag nandun ka sa ganong industriya, mga kaibigan mo, puro ganun din. Tapos ang dami-daming social climber dyan sa industriya na yan.
O syempre, since ganun na nga yung konsepto, na-anxiety tuloy siya kasi pakaramdam niya na left out siya dun sa iba pang mga parang mas mayaman pa kaysa sa kanya. Na baka oo, sige, mas mayaman nga talaga yung kaysa sa kanya. Pero hindi naman siya mahirap eh. Nakakabili siya ng lupa, ang ganda-ganda ng bahay niya, ang ganda-ganda ng kotse niya, na-anxiety ka pa sa kinabukasan. Tangin na. May pambili ka nga ng bahay, may pambili kang kotse, may pambili ka pa ng lupa. So na-anxiety ka pa sa kinabukasan mo. Minsan perspective lang eh. Kinukumpara mo kasi yung sarili mo sa mga mas ahead pa sa'yo, ba't di mo kaya ikumpara yung sarili mo sa mga mas mababa kaysa sa'yo? Tsaka mo maintindihan yung perspective na may pagkain ka, di ba kasi baba ng ulo mo, may damit kang sinusuot, may mga kaibigan ka na mahihiraman ng pera kung sakali mang kailanganin mo, kasi mabuting tao ka naman, di ka naman masamang tao eh. Di ba? Minsan perspective lang eh, mali perspective ng tao eh, pinagkukumpara nila sa sarili nila yung mas ahead sa kanila eh. Kaya akala nila na left out sila ng buhay. Eh, lagi namang mas ahead sa'yo eh. Palagay nyo ba yung mga Henry C. walang mas ahead kaysa sa kanila? Mga Lusutan, palagay nyo ba walang mas ahead pa kaysa sa kanila? Sa pamilya nila? One way or the other, laging may mas ahead sa'yo. Ang pinaka-bottom line yan, hindi yung konsepto ikukumpara mo yung sarili mo sa mas ahead sa'yo, maliban na lang kung kukompetensyahin mo sila. Pero, kung ang titignan mo yung sarili mo, tapos ikukumpara mo sa ibang tao, ikumpara mo yung sarili mo sa mga taong nasa kalsada, walang matuluyan ngayong gabi. Tignan natin kung ma-anxiety ka pa. Taka na, baka nga kaya mo pa magbigay sa mga tao na ganun eh. Mga tao nalilito talaga eh. Perspektibo lang yun eh. Nalilito sila sa perspektibo. Wala namang problema, pero na-anxiety. Siguro dahil, ewan ko, yung mga tropa niya kasing yabang-yabangan, hindi niya naman iniisip na yung mga tropa niyang yabang-yabang na nasa industriya na ng pampaganda, na-anxiety din yung mga yun. Kasi kinukumpara din nila yung sarili nila sa mas ahead din sa kanila. Eh, sipo nga, ikaw to, kinukumpara mo yung sarili mo sa mas ahead sa'yo. Nainggit ka rito sa putang inan to, kung sino man siya. Etong putang inan to, nainggit na mas ahead sa kanya. Etong putang ito, nainggit na putang inan talaga. When does it fucking stop? When does it stop? Ayaw nyo kasing tumigil na ikumpara yung sarili nyo sa mga taong mas usad sa inyo eh. Di ba? Without considering na sana kinukumpara nyo yung sarili nyo sa mga taong mas less fortunate. Hindi para laitin ang less fortunate, pero para ipagpasalamat mo lahat ng meron ka kasi hindi lahat ng tao may pagkain ngayong gabi. Hindi lahat ng tao may pagkain ngayong gabi. Tumingin ka sa ilalim ng tulay. Nakatago sila doon, maiintindihan mo. Tumingin ka sa kalsada, sa gilid. Maiintindihan mo. Nakatira kasi kayo sa mga pangmayaman lugar. You will never understand. Naalala ko yung panahon na ako yung ganun. Ngayon, I'm living far, way ahead. Kesa nung mga panahon nakatira ako sa kalsada tapos walang matuluyan. Ang hirap kasi sa inyo, kinukumpara nyo kasi yung sarili nyo sa mga mas malalayo na rating kaya sa inyo. Akala nyo naman, dahil mas malayo yung narating nila, mas mabuti silang tao. Hindi nyo lang alam kung ano yung ginawa ng mga tao na yun para makarating sila sa posisyon nila. Hindi nyo alam na iba dyan, sunog na yung kaluluwa. Including myself. Yung iba nga, naiinggit eh. Sa akin dati. Naiinggit. Kaya ginawa ko, dito lang. Para walang maingit sa akin. Tanga na yun, sige, maingit ka sa akin. Magtinda ka rin ng sinigang sa kalsada, gago. Maingit ka sa akin, tinda ka sinigang sa kalsada. Tanga na, sarap ng buhay mo, naka-aircon ka eh, di ba? Yung buong bahay nyo, naka-aircon eh. Naiinggit ka sa akin. Dahil nakita mo lang nagmamaneho ako ng gantong kotse, naiinggit ka sa akin. Dahil nakita mo nagmamaneho ako ng gantong motor, naiinggit ka sa akin. Di na, huwag ka maingit. Dito ako sa kalsada ngayon, binenta ko na yung mga motor at saka yung mga sasakyan. Nagtira pa ako ng konti, syempre. Sir. Ay, sorry. Tendera ka lang. Tendero pala ako. Sorry. Ito, mapakita ko sa inyo. Ito yung motor ko. Maingit ka sa akin. Yung motor ko, bulok ko. Maingit ka sa akin. Ito, yan lang yung motor niya. Ito, titinda kami dito sa kalsada, Naingit ka sa akin. Sige, wala na lang inggitan. Bigay ko na lang sa iyo lahat ng mga nalalaman ko paano ako nakarating sa kung saan man ako nandun. Ibigay ko na lang, libre lang. Huwag na lang maingit. Makakarating ka rin doon, tutulungan kita. Kung saan mo man gustong makarating kasi narating ko na yan.
Yung gusto mong marating, oo, narating ko na yan. And it feels fucking empty. Kaya nga ako nandito sa kalsada eh. Yung gusto mong marating, narating ko yan. It feels fucking lonely, it feels fucking empty, and it feels fucking plastic. Lahat ng tao sa paligid mo, plastic. Pag nandun ka na sa ibabaw. Lahat ng tao sa paligid mo, plastic pag nasa ibabaw ka na. Dito sa ilalim, nandito yung mundo ko. Dito, totoo mga tao. Pag galit sila sa'yo, sabihin nila, galit sila sa'yo. Pag mahal ka nila, sabihin nila, mahal ka nila. Diretso lang. Walang kaplastikan, walang kaipokrituhan. Dito sa ilalim, nandito yung totoong pag-ibig. Hindi lang naiintindihan ng mga tao eh. Kaya pala sinabi, mapapalad kayong mga mahirap sapagkat inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayong nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong inaalimura dahil kayo aaliwin. Eventually, maintindihan mo rin eh. Yung nasa ilalim, mga totoong tao, mamalasakit sila. Naipit lang talaga sila sa mga sitwasyon nila. Pero pagkakaya na nilang makatakas sa sitwasyon nila, doon sa karunungan na ibinigay mo, marunong silang tumanaw ng utang na loob. Hindi katulad ng mga nasa ibabaw. Tinulungan mo na, inaahas ka pa. Tinulungan mo na, inaahas ka pa. Pero di naman ganoon sa ilalim. Pero sa mas madalas na pagkakataon, ang dahilan no, naipit lang sila sa pagkakataon. Mahirap sila eh. Pero nasa ibabaw, sa sobrang pagkaganid nila. Sobrang pagkaganid, yun na talaga ang dahilan. Ang dami mo ng pera, gusto mo pang kunin yun sa iba. Sobrang ganid na lang talaga. Okay, next question. Para, tanong po ito galing kay, hindi siya tanong eh. Pero sabi ni Hepeso Suknaan, Boss, salamat sa mga binigay niyo na payo sa amin, lalo na sa time na sobrang pagod ka na, pero dahil sa mga concern na mga payo mo, ninyo boss, kami ay nananatili at lumalaban. Kirby, so salamat brother, naka 90k na ako naipon. Ayos. Mas magiging maligaya ako kung mauna kayo sa akin sa 1 milyon. Mas prefer ko na mahuli. Yun ang mas prefer ko, mahuli. Kasi hindi naman kasi ang purpose nito para kumita ako ng pera. Gusto nyo yung diretso? Ito straight. Hindi ko makakain yung 1 milyon. Makukuha ko na 1 milyon dito. Kahit kami pa gumawa, kahit kami pa naghirap, hindi ko makakain yun. Hindi akin yung pera na yun. Yung pera na yun, pinagkatiwalaan nyo sa akin. Kaya lahat kayo nagtatanong kung saan mapupunta 1 milyon eh, diba? Ito, sasabihin ko na lang sa inyo diretso. Abangan nyo na lang. Okay, next question. Ayan, Try to find last question. Okay. Tanong po ito galing kay Manny Venuia. Boss, Merry Christmas na po, advance na po. Pero tanong ko lang po para sa nakakarami. At lahat naman po dito sa Pilipinas ay purong mga Katoliko. Pero ang tanong ko sa Idol, naniniwala ka ba sa Pasko? Hindi. Yung Pasko na December 25, hindi. Kasi, mismong Katoliko rin naman na may sabi. Katoliko gumawa niyan, Katoliko rin na nagsabi. Kung sa Catholic Encyclopedia, na ang kwento niyan, yung Pasko, December 25, nung nagma-merge na yung relihiyon ng pagano at saka ng Catholic ng Kristyanismo, itinalaga nila yung December 25 bilang official na piyesta na doon daw pinanganak daw si Kristo, kasi meron kasing pista nun. Yun yung piyesta ng Saturnalia, Feast of the Unconquered Sun. Ngayon,
malaking piyesta yun sa mga pagano, sa mga Romano. Noong mga panahon na yun. Doon nila itinapat. Kasi tinatransition na nila papuntang Catholic Christianismo, yung yung paganismo. For whatever reason. Pero sila rin mismo ang may sabi doon sa Catholic Encyclopedia na yung totoong kapanganakan talaga ni Kristo is unknown. Yun, nakaletra talaga yun. Nakaletra na unknown talaga yung kailan talaga pinanganak si Kristo. Although merong konting banggit sa Biblia kung kailan pinanganak si Kristo. Kasi yung banggit sa Biblia, nagpa-census, ganon, tapos naglakbay sila ng malayo, tsumamba ron sa sabsaba kasi parang wala nang matuluyan nung gabi na yun. Pero naman sila, wala lang talagang matuluyan kasi siguro fully book yung mga dahil natsamba sa pasabsaban kasi saktong mga anak na tapos wala rin lang naman matuluyan, doon sila sa pasabsaban. Ganun nangyari. Doon pinanganak na yun si Kristo, ganun. Tapos, you have to consider na yung panahon na yun, yung mga hayop wala sa pasabsaban. Otherwise, kung nasa pasabsaban yung masasabsab si Kristo ron. Isipin mo, may kamelyo ron, ganun, o may tupa ron, ganun. Papastol lang tupa anong gabi? Isipin mo, kung pinanganak doon si Kristo, din naupuan yun ng mga tupa. Yung mga kamelyo. Bata pala dito. Ay, di ko alam. Naupuan ng tupa. Papastol daw ng tupa sabi. Ayun, wala ron sa pasabsaban. Syempre, ikaw na may-ari ng tupa, hindi mo naman papastulin yung mga tupa mo ng gabi, tapos ginaw-ginaw, kisay-kisay kayo. Wala naman akong balitang tupa na kumakain ng yelo. Ice cream, gano'n. May nakita ka ba tupa kumakain ng ice cream? Wala akong nakita gano'n overall, alam mong hindi ginawa yung census na yan ng December. Kasi sa Bethlehem kasi, masyado nang makapalang yelo kapag ka-December. So alam mong hindi December yun kasi may winter dyan sa Middle East Lalo na, specifically sa Israel, may winter dyan. Ngayon, dyan, dahil may winter, syempre, hindi naman nagme-make sense na, di ba? Kati talaga na ilong ko. Hindi nagme-make sense na magpa-census ka, bilang ikaw yung ikaw yung Emperor Romano, hindi nagme-make sense, presidente ka ng bansa, hindi nagme-make sense na magpalakad ka ng mga tao para papuntahin sa mga bayan nilang sarili, galing sa mga malalayong lugar ng panahon ng Tagginaw. Hindi nagme-make sense yung pinalakad mo yung mga tao sa panahon ng Tagginaw. Maraming mamamatay na tao. Hindi nagme-make sense yun. Bilang isang magaling na emperor, kung ikaw emperor, papagawa mo yan somewhere around summer o fall. Ganun. Pero definitely, hindi winter. Spring, summer o fall. Ganun. Yun ang sagot ko ron. Hindi yan December 25. Ang dahilan kung bakit, ang pinakamalaking pinangahawakan ko na hindi December 25 ang Pasko, o kung kailan man pinanganak si Kristo, kasi sabi rin yun ng Katoliko. Sa Katoliko rin galing yun Sila rin yung sumila sa sarili nila iba naman, nagdaramdam sa ibang Katoliko na, bla bla, binabanata mo Katoliko. Hindi ako bumabanat sa Katoliko. Sino man yung nagsulat niya encyclopedia na yan, Encyclopedia Britannica, siya yung bumanat sa Katoliko. Huwag niyo sisi sa akin yan, kasi ako nakikibasa lang naman ako sa libro ng Katoliko Diba? Nakikibasa lang ako sa librong Katoliko. Kung ano yung nabasa ko sa librong Katoliko, di yun lang din sasabihin ko sa mga tao. Nagkakontrahan yung libro ng Katoliko at saka aral ng Katoliko. Sino ngayon nasusundin mo sa dalawa? Bahala ka na. Pero nagkakontrahan yung mga aral December 25 daw. Tapos sabi sa encyclopedia ng Katoliko, hindi rin naman December 25. Ano ba naman? Pambira naman. Encyclopedia Britannica yung may sabi nun Tignan nyo, tsagain ninyo, YouTube ninyo, Encyclopedia Britannica, tapos Christmas. Makikita nyo, lalabas dun. Ako, nakikibasa-basa lang naman ako sa libro ng Katoliko Kasi inaatake Katoliko. Inaatake ko ba? Galing din mismo sa Katoliko yan. Ano ibig sabihin? Yung paring nagsulat niya, yun yung unang umatake niyan. Isisimuro sa pare, nakikibasa lang naman ako, pambira kayo. Mali kayo, you're barking at the wrong tree pag nagalit kayo sa akin. You're barking at the wrong tree. Hindi ako dapat kagalitan mo yung sumulat ng Encyclopedia Britannica. Bahala ka dyan. Yun ang sagot ko ron. William Pedrosa Almario, sa ikapo or tithes, idol, magkano ba talaga dapat ang ibigay natin? Walang utos si Kristo sa mga Kristiyano na magbigay ng tithes. Walang utos si Kristo na magbigay ng tithes. Ang utos, ikalang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Yung puso mo magpapasya, hindi yung pastor mo. Yung mga pastor, sobrang ganit nila, gagawin nila, lalagyan nila minimum.
Kasi ang nakasulat dyan, magbigay ayon sa pasya ng puso. So, ibig sabihin, buong 100%, bahala ka na kung ilang percent ang gusto mo ibigay. So, 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, 10%. Bahala ka na kung magkano gusto mo ibigay. Di ba? Yun ang punto ron eh. Magbigay ayon sa pasya ng puso. Ang ginagawa ng mga pastor, magbigay ayon sa pasya ng puso, 100% yan. Ang gagawin nila, lalagyan mo yung minimum. Minimum yan, 10%. Ganid eh. Sobrang ganid ng mga putang yun eh, di ba? Lalagyan ng 10% minimum. Kukunin nila yun, hindi sa bagong tipan, kukunin nila sa lumang tipan. O ngayon, kayo ngayong mga pastor ng demonyo, hagilapin nyo ngayon kung saan si Kristo nag-utos sa mga Kristiyano. Very specific, sa mga Kristiyano na mag-ipka po ang Kristiyano. Sige, kayong mga pastor ng demonyo, humanap kayo ngayon ng talata niyan. Tignan nyo kung makakita kayo. Kasi ang kaisa-isa lang na mababasa mo dyan, yung si Kristo, ang kausap, Eskribas at Pariseo, na mga Hudyo na nag-iikapunan noon pa, dinat na niya nag-iikapunan yon. Sabi, kayo nag-iikapunan ng yerba buena, anis, bla bla, komino, bla bla, etc. Tama na gawin nyo yan. Sabi ni Kristo, tama, gawin yan. Hindi, tanga. Ang kausap niya, Eskribas at Pariseo, mga Hudyo, na sila talaga yung dati nang gumagawa nun. Hindi Kristiyano yung mga yan. Kaya kayo, Pilipinas, matuto kayo. Matuto kayo. Huwag niyong tangahan, huwag niyong bobohan. Magbasa kayo ng Biblia para hindi kayo naloloko ng mga demonyong pastor ninyo. Para hindi kayo naloloko ng mga demonyong pastor ninyo. Napakarami yung mga demonyong pastor na yan. Yung nakasulat, malinaw. Ayon sa pasya ng puso. Alin na magpapasya? Puso, hindi pastor. Tapos ang gagawin nila, bagong tipan yan, di ba? Kukuha ngayon sila, tatawid sila sa lumang tipan para magkaroon ng minimum. Walang minimum na nakasulat dyan. Ayaw nga sa pasya ng puso eh. So ano ibig sabihin? Kung ang pasya ng puso mo, 1% lang, hindi magagalit sa'yo ng Diyos doon. 1% lang yung gusto mo eh. Diba? Yung puso mo nagpasya, masaya ka doon, may sakit ang nanay mo, may sakit ang tatay mo, yun lang talaga yung kaya mong ibigay, hindi dapat maging masama ang loob ng pastor mo dyan. Pero may mga siraulong pastor, chinecheck pa nila, ino-audit pa nila kung talaga ba totoong 10% yung binigay mo sa kanila. Gago. Tangina mga siraulo kayong hayop kayo. Tangina, dadalhin nyo rin naman sa impyerno yung mga miyembro nyo eh. Kinuha nyo pa yung pera. Kinuha nyo na nga yung pera, dadalhin nyo pa sa impyerno yung mga miyembro ninyo. Yan hindi pinag-uusapan sa ano eh. Hindi pinag-uusapan sa social media yan eh. Mo? Halos lahat sila nagsisipag-ngaral ng tithes. Pero halos walang nagsasalita na nasa lumang tipan yan. Halos walang nagsasalita, nasa lumang tipan yan tithes. Ang ginagawa nila, kino-crossover nila yung nasa lumang tipan, kahit may bago na ngang utos na kaya nga may lumang tipan, may bagong tipan eh. Ang ginagawa nila, pagka convenient, pag hindi masyadong convenient, di masyadong convenient eh. Bakit? Magbigay ayon sa pasya ng puso eh. Tingnan mo, maigi-igi pa nga ang Katoliko dyan, sumasang-ayon pa ako sa Katoliko dyan eh. Kung magkano lang ibigay mo, ayos lang. Bigay ka 5 piso, 10 piso, 20, 50, 1,000, 500, bahala ka na kung ano yung pasya ng puso mo, basta meron lang ganun. Tapos dadaan sa'yo yun, kung ano ihulog mo dun, ayos lang. Mas pabor pa nga ako sa Katoliko doon sa panig na yun eh. Pero may mga demonyong pastor, lalagyan nila minimum yun. Bakit? Ang takaw kasing pagkakitaan yan. Sukat 10%. So kung halimbawa meron kang miyembrong negosyante, 10% to 10,000 agad sa pastor. Isipin mo kung 10 ang negosyante mo, tapos 100,000 yung kinikita bawat isa, 10,000 agad sa pastor yun. Tama? Lakas pagkakitaan yan. Di biro mo, meron kang 10 miyembro na tagi 100,000 yung kinikita, may 100,000 na kanakagad. Ang gagawin mo, didipa-dipa ka lang doon, John 3:16 ka lang, Mamalakay 3:10 ka lang. Tangin, dali-dali lang naman yun. Maniwala kayo sa akin, Pilipinas. Pag ako nag-leader sa inyo, kung halimbawa man, na alam mo kung ano ang hindi naman mangyayari, kasi nga, demonyo nga ako, impacto, kung siraulo ako, di ba? Pero, kung ako nag-leader sa inyo, maniwala kayo, mas magaling pa ako kaysa sa mga putang inang pastor na yan. Ang daling yumaman sa relihiyon. Ang daling yumaman sa relihiyon. Kaya napakahirap kayo makakita ng leader ng relihiyon, mahirap. Ang hirap din humanap ng pastor na 10 taon ng pastor, mahirap pa rin. Ang hirap humanap ng ganyan. Kasi karamihan sa mga pastor nagsisiyaman. Ba't hindi yayaman? Puta, tight yung pinapangaral ng sa mga miyembro nila. Ang nakasulat sa Biblia, magbigay ayon sa pasya ng puso. Ang ginagawa nila, yun ang bagong tipan. Magbigay ayon sa pasya ng puso. Sila pa nga nagbibigay niyang talata na, paulit-ulit nila ang ginagawa yan eh. Ang ginagawa nila, hinihilot nila, kino-crossover nila sa lumang tipan para hatakin ngayon yung minimum na nakasulat sa lumang tipan, ipapasok ngayon sa bagong tipan. Ano na ngayon ang pinagkaiba ng luma at bagong tipan? Kino-crossover mo rin pala. Ano pinagkaiba ng luma at saka bagong tipan? Kautusan ni Moises yan eh. 4-4 ng malakyas. Iba yung kautusan ni Kristo.
13:39 ng gawa, hindi kayo aaaring ganap sa kautusan ni Moises. Nakasulat naman yan, malinaw yan sa Biblia eh. Pero syempre, hindi nababasahin ng pastor mo yan. Bakit? Kasi nga, yung pastor mo nga, puro pera lang importante. Wala silang pakialam sa kaluluwa mo. Alam mo, Pilipinas, matuto ka. Masyadong maraming pastor ng demonyo na nagkalat. Masyadong maraming pastor ng demonyo na ang habol sa inyo, yung pera nyo lang. May mas malala pa nga dyan eh. Hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti. Nakasulat daw ikayon sa Efeso, not by works ye are saved, but through faith. No, ba? Ano ibig sabihin? Pananampalataya lang, hindi na kailangan gumawa. Pero magtataka ka, yung mga pastor na nangangaral lang gano'n, pananampalataya lang daw, di na daw kailangan gumawa. Magtataka ka, pag tinanong mo, pastor, yan bang pagtatayos, mabubuti ba yung gawa o masama? Mabuti. Okay. So, hindi na ako magtatayos. Bakit? Di naman kailangan mabuting gawa eh, tama? Hindi na, nakawan mo ang Diyos. Oh, putang ina. Woohoo! Mamamangha ka sa mga tao na to eh. Mamamangha ka sa sobrang pagkaganid sa pera. Sobrang pagkaganid sa pera. Tindi. Matindi. Sila mismo kinokontra nila sa nilang statement. Ang ginagawa nila, hinihilot nila para sumang-ayon sa gusto nila. Naglalagay sila ng kung ano-anong logic tapos wala naman talata. Yun ang ginagawa nila. Ingat kayo sa mga taong mapilosopiya. Ingat kayo sa mga taong mapilosopiya. Napakarami niyan sa internet na puro putang ina pilosopiya lang ang ginagamit. Mas marami yan sa religious realms. Puro pilosopiya ang gamit. Ayaw bumasa ng talata. Tapos pagbabasa ng talata, i-interpretasyon na nila para sumang-ayon sa gusto nila. Kahit yung ibang parte ng Biblia, kakontra na nila, okay lang. Kahit mismo ang Diyos kakontra nila, okay lang sa kanila. Okay lang sa kanila. Ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyang ganid na pastor. Ingatan nyo sarili nyo sa mga ganid na pastor. Napakarami nila sa social media. Napakarami rin nila. Mas marami sila sa tunay na buhay. Kasi halos hindi nila nilalabas sa social media. Nagigising na kasi ang mga tao. Nagigising na. So ginagawa nila, yung iilang pirasong mga uto-uto na walang malay sa Biblia, dyan ngayon sila naglulumagak. Yan ngayon yung breeding ground nila. Yung ilang pirasong uto-uto. Yan lang sagot ko rin. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Hindi bale ng kagalitan mo ako. Maintindihan mo lang na yung pagmamalasakit ko para sa'yo. Hindi ako interesado sa pera mo. Ang interest ko lang sa'yo, matuto ka. Matuto ka. Uulitin ko, matuto ka. Karunungan, pinakapangulong bagay sa lahat ng pipiliin mo ang unawa. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.